So ngayon, basahin natin ang Genesis chapter 48. At binisita ng mga anak ni Joseph si Jacob. Ngayon maalala nyo yung story na about Joseph. Yung istorya ng asawa ni Potiphar sa Egypt. At binigyan siya ng Diyos ng isang abilidad na manghula. Siya ay isa sa mga pinakamalaking tagapaghanda katulad ni Noah. Siya ay isang napakahalagang tagapaghanda at nailigtas niya ang buong bansa ng Egypt. Siya ay naghanda para sa kinabukasan at alam niyang magkakaroon ng malawakang tagtuyot. Alam niya ito kaya bago pa lang mangyari, naghanda na siya. Kaya ang mga ginawa na paghahanda na para sa kinabukasan ni na Joseph, ni Noah at ni Israel ay napakagandang ehemplo. For the future. Now, yes, we believe in God's provision, and they did too. They believed God would provide all things, but God also provided wisdom, amen. And he gave these people, Noah and Joseph, wisdom to prepare their whole, in that case. Kaya mayroong wisdom o karunungan si Joseph para ihanda ang isang buong bansa katulad ng Egypt na doon titira ang mga anak ng Diyos. At mula sa kanilang tribo sila ilalago. Ngayon umpisa nating basahin ang chapter 48 verse 1. Hindi nagtagal, may nagbalita kay Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya dinala niya ang dalawang anak niyang si Manasseh at Ephraim pumunta kay Joseph. At sino naman ang daddy, ang ama ni Joseph? Sila ay si Abraham, si Isaac at si Jacob. At sino man si Jacob? Siya ay yung nakipaglaban ng jiu-jitsu sa isang anghel. At siya ay nabigyan ng pangalang Israel. Tatandaan natin, ang Israel hindi isang country, kundi isang tao, pangalan ng tao. Ngayon natin tuloy ang pagbabasa, pangalawang verse. Nang malaman ni Jacob na dumating ang anak niyang si Jose, sinikap niyang makaupo sa higaan niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, noong naroon pa ako sa Luz, sa lupain ng Kinaan, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan niya ako. Sinabi niya, bibigyan kita ng maraming lahi para maging ama ka ng maraming tao at ibibigay ko ang lupang ito ng Kanaan sa lahat lahi mo at magiging kanila ito mapagkailanman, magpakailanman. Nagpatuloy si Jacob sa pagsasalita. Ang dalawa mong anak na sina Ephraim at Manasseh na ipinanganak dito sa Egypt bago ako dumating ay ituturing kong mga anak ko. Kaya kagaya kina Ruben at Simon, magmumula sa kanila ang mga lahi ng mga Israel. Pero ang susunod mong mga anak ay maiiwan sa iyo at makakatanggap ng mana galing kina Ephraim at Manasseh. Very interesting ito dahil this is interesting because the tribe of the children of Jacob are there are 12 tribes but the tribe of Joseph is not included. So si Jacob, meron siyang 12 sons including si Joseph. Paano nangyari na walang pangalan ng tribu si Joseph? Hindi ba't kamangha-mangha ito? Paano nangyari na walang pangalan si Joseph doon sa 12 tribes of Israel? Nung naglilista kami ng mga tribes of Israel, wala talaga yung pangalan ng sa tribu, yung pangalan ni Joseph. Nandyan yung tribo ni Judah, ni Zebulun, ni Gad, pero wala talaga yung tribe ni Joseph. Tingnan natin kung kaninong tribe ang meron doon. Punta tayo sa Bible. So, dinala ni Joseph yung kanyang dalawang anak, si Manasseh at si Ephraim. Para kay Joseph, mga anak niya yun, pero para kay Jacob, yun ay mga apo na niya. Pamilyar ba yung dalawang pangalan sa inyo, yung Manasseh at saka si Ephraim na kasama sila sa 12 tribo ng Israel? Okay, so familiar kayo. Sila yung dalawa, hindi talaga sila anak ni Jacob, kundi anak sila ni Joseph. Hindi ba't napaka-interesting ito? Meron siyang dalawang apo doon na nakabilang doon sa 12 tribo. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Pero si Joseph ay nakasama din doon. Yung Ephraim, ang meaning mo is double blessing. So, nakasama din doon si Joseph sa pamamagitan ng dalawang anak niya. Nakasama yung dalawang anak niya doon sa
And then, of course, major tribes. Simeon At gets yung tribe absorbed naman ni into Simeon the ay tribe of Judah. napapunta doon In sa the tribe map, ni Simeon Judah. is like in the center Kung of the tribe titingnan of Judah. natin So yung he's kind tribe of ni absorbed Simeon, in. nandoon siya sa loob, That's tied nasa to gitna siya sa chapter tribe ng Judah. 49. So ipagpatuloy natin, punta tayo sa He gives chapter Israel, 49. Dito, first nagbigay ng Israel blessing ang gives mga basbas blessings si to his Israel sons. o yung taong si Israel Each sa kanyang mga 12 example. anak. Reuben Halimbawa, is si cursed Ruben, because Reuben did siya something bad. ay hindi nakatanggap ng mabuting Right. Reuben was basbas, a kundi big isang sin. He was the sumpa first dahil may inheritor, ginawa siyang mali. And just like in Korea or Kagaya in ng Japan or Korea at in many ng Christian Japan countries, or ibang it's your mga ibang first son country that pa receives the na yung mga unang You would receive son, the unang lalaking Parents anak, say siya ang receive the inheritance. magtatanggap ng mga inheritance Right? He galing would sa receive the father. authority Siya of ang the tatanggap ng kingdom, otoridad you name it. para sa mga Reuben, lahat ng which mga was ari-arian ng kanyang father. Guess what he does? He goes in Ano ba there talaga ang ginawa ni Ruben? Ang and pangalan he ng anak ni lays Jacob. down Pumunta siya doon sa with his father's bahay ng kanyang ama. wives Tinabihan or concubine. yung asawa Uh-oh. ng kanyang sariling You see this? Ano to? Ito This is a pagan culture. The pagan tradition was that when you inherited your father's kingdom, you would inherit everything. His money, his assets, his buildings, and his wives. This is why Absalom, who also was a Satanist basically, he found paganism and was going against his own father, King David. Remember what happened? He pitched a tent upon the palace. What did he do? It said he laid with all his father's wives. He defiled them. He said, now I'm in charge. I take this. And all you women too, you're mine. You see what I'm saying, folks? So Reuben did that. He was trying to force the inheritance upon himself because he's the firstborn son. And he said, Dad, I can't wait for you. Sa ganitong pamamaraan, I'm going to give it to myself. sinubukan niyang Oh pwersahin Lord. ang Oh kanyang Lord, tatay have na mercy. ibigay sa kanya. He said, I can't wait. Sabi niya, hindi ko na I mahintay. need this power. I need this Bibigay ko money. na sa sarili I ko. need the women. I need the whatever. Okay. Sabi niya, And hindi he na ako said, makahintay. I'm not Kailangan taking ko ng myself. I'm pera, the first one kailangan ko anyway. otoridad, kailangan You with me, ko ng folks? power, kailangan ko ng mga babae. Hindi na ako So makahintay. Reuben received a tremendous curse, actually. He receives a Dahil tremendous dito, curse. nakatanggap si Ruben ng napakasamang by his salita mula father. sa kanyang father. Okay. It's interesting here because now, let's keep reading through, but we're going to get to one place, and Ephraim and Manasseh are going to come back, Itong nangyari and it's going to be shocking. What happened? Not, if you know divine principle, not shocking. Kung alam niyo ang But divine but principle. Pero shocking ito in the Jewish in context, because remember, it goes from father to yung son and the mga first son. Jewish culture. That's how the Para sa Diyos transmission kasi of ang power and inheritance, authority goes ang through transmission ng power and in the authority Jewish goes context. from But let's keep father reading to the first because son. there's some shocking things that happen. Okay. Pagpatuloy natin pagbabasa ng Biblia, Okay, where are we? sa We in chapter. pang-pitong We are bersikulo in- na tayo. At kung verse tungkol sa akin, nang 7. ako'y dumating mula sa Is that right? Padan, si Raquel ay namatay sa That's akin when sa I came from lupain Padan. ng Kanaan Rachel died sa by daan me nang in the land of kulang Canaan, pa the way- ng kaunti but upang yet there was dumating sa but a little way to come Ephrata at into aking inilibing siya roon sa daan ng Ephrata buried her na there, siya ring the way of Bethlehem. Ephraim, the same as At nakita Bethlehem. ni And Israel Israel, ang behold, mga anak ni beheld Jose at Joseph's sons sinabi, and said, Who are these? sino-sino ito? At Joseph sinabi said unto niya his siya sa father, "They are my kanyang ama, sons. sila'y God hath aking given mga me this anak. place." Sana And said, na silang "Bring them, mga I pray thee, binigay unto ng me, Diyos and I sa will akin bless them." dito. Okay. At Now kaniyang he's going to sinabi, go into blessing. isasama ko sa iyo na iyong dalhin Now, sila the sa eyes of Israel were akin, dim for rito age. sa akin, Okay, so at his sila'y eyes are aking bad. babasbasan. Ang mga So that he mata could not see, nga and he ni brought them near Israel unto ay him, and malabo kissed na, them, and na embraced them. dahil sa And Israel said unto katandaan, Joseph, I had na not ano pat hindi na to siya see thy face, and makakita. lo, God At hath showed me kaniyang also thy seed. inilapit And Joseph sila brought them sa out kanya, from at siya'y between his kaniyang knees, and he bowed hinagkan himself at niyakap. with his face At to the earth. sinabi Now, ni Israel Ephraim kay and Jose, Manasseh are not little babies. hindi ko akalaing They're makita ka, grown men. makita ang iyong Military mukha. fighting age. At narito ipinakita sa Probably akin in ng their Diyos, 18, 19, 20s, pati na ang in the iyong 20s. binhi. They're- At okay, sila'y so pinagkuha they're ni standing ni in front of Jose, their at grandpa's sila'y knees, pinagkuha ni and Jose he's- sa pagitan ng that's how bad his eyes kanyang are. mga He's tubod, now going to at bestow siya'y upon them blessing. nagpatira pa Does that sa make sense? lupa. Okay, so when you see, like, they came Sa from between his panahong knees, ito they're not like ay 2 years malabo old. na ang mga mata ni Okay, Israel they're o ni military Jacob. guys, they're big. At sabi dito na ipinadaan ni Joseph ang kanyang dalawang anak sa And Joseph gitna took ng them both, kanyang mga Ephraim and his tuhod. right hand, towards Titingnan towards natin dito na Israel. hindi sila mga Left hand, bata, Manasseh's kundi left sila ay hand towards malalaking Israel. tao Right? na natulad ng isang Brought them near sundal, unto mga sundalo. Okay. So what's Joseph doing? Joseph is understanding the line of transmission.
Okay, your right hand, the Father's right hand. That's why we see in the scripture Jesus as the what? The right hand of God, because the right hand is the sign of authority. So traditionally, when the Father passed down the blessing to the next heir, he would use his So naintindihan dito ni Joseph yung tinatawag Right? na That's why it's important transition, in even line the ceremonies, of lineage transition. with the Kasi husband stand nilagay on the niya right sa side. kanang kamay ni Israel or ni Representing Jacob God's authority ang or the panganay na kingship, anak na si priesthood. Manasseh. That is on the family. Amen. Okay. So the right hand. So Joseph, he bring his his sons. Okay. And he puts them before Israel, who's a person. Okay. He puts them before his father, and he puts them Sa mga he ceremonies can't din, see so well. palaging So nandun just sa all he has right to do is side put his hands out yung and mga put the hands husbands. on the head. So yung puts, ginawa ni Joseph ay you know, naayon sa in front tradisyon of, ng Israel's Jewish right hand, na yung nandun he sa puts the kanang older kamay ni Jose Manasseh, or ni okay, Jacob ay si and then Manasseh on na first Israel's son. left hand, Tapos yung he nandun puts sa kaliwa Ephraim, who's the younger. ay yung So that younger would na si be Ephraim. consistent with Jewish culture. and Naayon the din ito Christian sa culture of the kultura time ng where mga you unang pass Kristiyano your na first ipapasa son. mo ang iyong otoridad o ang iyong inheritance sa Okay, every unang phone. anak na lalaki. Every phone. Okay. Okay, ating ipagpatuloy ang pagbabasa. Okay. At Let's keep inunat going. ni Israel ang kanyang kanang And kamay Israel stretched out his right at hand and laid upon. ipinatong sa ulo ni Ephraim na siyang bunso at ang was the kanyang younger? kaliwang Hold on, kamay let's read that again. ay sa ulo And ni Israel, who's a Manasseh person, stretched na out his right hand pinapatnubayang and he sadya laid it ang upon kanyang Ephraim. mga kamay Who is sapagkat is he si the older or Manasseh is he the ang younger? panganay. So tingnan Who niyo was dito, the younger? very interesting, And his di ba? left hand upon Manasseh, Yung kamay ni guiding his hands Jacob wittingly. That means ay knowing pinatong he niya did it sa on purpose. For ulo Manasseh ni was the firstborn. Ephraim na siya, And he blessed Joseph na and siya said, ang God, younger, before na siya whom ang my fathers younger. Abraham and Isaac Tuloy did, natin the pagbasa God at which sa fed me kanyang all my life at kanyang long binasbasan until si this Jose day, at the angel which sinabi, redeemed me from all ang evil, Diyos na bless the sa lads, harap niya ay and let lumakad my name be named ang upon aking them. mga The name of my magulang fathers na Abraham and si Isaac, and let them Abraham grow in at si multitude amongst them. Isaac. Ang Diyos Look na at this, nagpakita 17. sa And when akin Joseph saw that his father laid sa his right buong hand buhay ko hanggang sa upon araw the na head to. of Ephraim, the Ang younger, anghel na tumubos sa akin sa it buong displeased kasamaan him. ay siya namang nagpala sa mga And he batang held ito up his he at grabbed tawagin his father's hand. nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng This is an important aking ceremony, okay? mga magulang na si Abraham at si Isaac grabbed his at father's magsidami And he moved it from nawa Ephraim's silang head to totoo Manasseh's sa head, ibabaw because he's ng the physically lupa. older one. At nang makita ni Jose And na Joseph said to his father, "Not so, my ipinatong father, ng but this is kanyang the firstborn. ama Put thy ang right kanyang hand on kanang his head, kamay sa according ulo to ni Jewish custom." Ephraim, That's the way you have to do it. ay minasama niya ito at itinaas niya ang kanyang Isn't that kamay interesting? ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni And his Manasseh father mula sa ulo ni refused Ephraim. and said, "I know my son." Tingnan niyo ito. Nang makita So ni just because he's Joseph, blind ang doesn't naipinatong mean he ni was Jacob dumb. ang kanyang kanang kamay sa Amen. kay Ephraim ay He said, minasama "I niya ito. know it, Di ba son. interesting ito? At kinuha niya pa yung I know which one is kanang right, kamay which one ng is kanyang left, ama like at Joe Biden. inilagay doon sa ulo ni Manasseh. I know, At I know sinabi it. ni He Jose said it sa twice. kanyang I know ama, it, my son. hindi ganyan, I know ama. it. I know. He said, Ama ko, he said, sapagkat ito I ang know, panganay, baby boy, ipatong I know. mong iyong kanang kamay sa kanyang He ulo. also shall become a people, and he At shall also be tumanggi great, ang but truly kanyang his ama younger at sinabi, talastas shall be ko, greater than he. talastas And his ko, seed shall become a anak multitude ko, of nations. talastas ko. And he blessed Siya man him, ay and magiging saying, isang "Thee shall bayan. Israel bless, saying, God, At make siya me as a man ay father of my magiging son." dakila. And he set Gayon Ephraim man, over Manasseh. ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong God shall be with dakila you and kaysa sa bring you kanya. again unto the land of your At fathers. ang kanyang Moreover, I have binhi given to ay thee one portion above the ang kanyang brethren, binhi which ay I took out of the hand of the man right. magiging isang makapal na bansa. Ano makikita So natin we see dito? again, what do we Di ba see this- ganun din we ang see this nangyari sa Miriam pamilya ni became- Adan? Pinili ng Diyos si Abel na Remember, nakababatang God chose Abel, kapatid the younger son, in Adam's at family. nakatala rin sa Bible na nagustuhan And he was ng Diyos pleased, ang the mga Bible says he was offering o pleased mga with Adam, sakripisyo Abel's ni Abel. Cain Samantala was what naman brought si Cain music. ay punong-punong He was galit angry, at he was lubhang jealous, he was inggit na PO'd. inggit. Naintindihan natin base sa prinsipyo Now we know from na principal perspective, isang responsibility rin na it was Abel ang Abel's maging duty mapagkumbaba. to be
humble. At maski pa tinanggap ng Diyos Even ang though alay he ni would- Abel, God had isang accepted his responsibilidad offer. din na It Abel was ang his magkaroon ng job to skill skillfully para hindi magalit ang kanyang panganay not na o make his nakakatandang brother kapatid rot. sa kanya. It was his job to Nakita rin natin ito sa panahon ni Joseph We see nung also with the binigyan story siya ng of kanyang Joseph ama ng isang when his napakagandang son- when his father damit gave him o the kaya purple chaleko, purple was chaleko. almost parading At around with it. ipinapatingin That niya made yan his sa mga elder kapatid brothers niya at yun ang sanhi ng jealous, pagkagalit ng mga kapatid niya Ayun, sa folks. kanya. So this is a common theme. Okay? It's Ito a ay common karaniwan theme. ng nakatala You have sa to Biblia. understand this. At ito ay It's a common thing. importante. Why Bakit is kaya this ito ay important? Because importante? this, remember, becomes the tribal lineage Intindihan from natin na which ito ay napaka-importante David's lineage dahil established, dito through which- nanggaling ang tribu who ng comes after lahi ni Jesus' David line, at ang so- lahi ni Jesus. right? And At in kung Jesus' ating line, you have- isisain, ang saling lahi magmula kay David hanggang kay Jesus, it is a- ay it is nandyan a si very, Tamar, isang babaeng gumawa the ng lineage of David hindi and mo Jesus. kanis-nais. You have Considered siya na Tamar incest in that. adulterer. At nandyan din si considered Rahab na isang basically an prostitute incest na adulterer. nandoon sa lahi have, na nandoon prostitute naka-linya sa Rahab lahi in ni that. Jesus. Oh my gosh, are you kidding me? You Kaya understand? nga, naintindihan niyo ba ito? Kaya nga ang sabi ng that's mga why Jewish many of people the ang Jewish rabbis tinuturo say nila Jesus is nandun like daw si burning in Jesus hell, sa kumukulong and mga that he's tahi. boiling in At saka a- nandun siya sa boiling impyerno. in feces Talagang is what they terrible teach daw the ang people, buhay ni Jesus which is dahil terrible. diyan. It's horrible. Siyempre, ito Of ay course, isang it's a lie. kabulaan, kasinungalingan. Hindi yan totoo. Okay, Jesus was the son So, of man. actually, si Jesus ay anak Remember, ng the tao. Jewish context Nakalagay sa is Bible, opposite Son of what we Man. think. We think son of God, Kapag son of God, sabihin son of God. natin ang David Son of was God son is Adam very was son of God. different Bible from talks sa about mga Adam, pagkakaintindi David ng as mga sons of Jewish. God. Sa atin, Okay, but we're talking about makikita son of natin sa man. Bible That's a na particular word si for Adan din ay Son of God. Si Born of man, David born din ay of Son flesh. of God. Okay, so he's a that's a Tapos very yung special word na terminology Son you of see in Man Daniel. ay And napaka-special. the Son of Man is the term That is given to especially Jesus. He para even yan uses of sa himself. Messiah, Oh sa my Savior. Kaya nga si Jesus Christ is a Blasphemy Son of Man. to the Pharisees. Yan, nasabi rin He sa declared Daniel himself na the Son of Man ang Holy nakita Shemitah. niya Are you doon. kidding me? Oh, man, Tapos that's sabi enough ni to get you Jesus, He killed. is a Son of Man. Kaya yun ay napakamabigat na salita yun para sa mga So we Jewish see people. again the- Pwede yung maging sanhi ng kanyang pagkamatay. This, So dito sa transference pagpapamana does not go in o the pag-transfer, traditional way. hindi It yan goes nangyayari to sa tradisyonal the na younger son, paraan, in the kundi age of ito'y nangyayari magmula sa Restoration sa is younger restoring the son, sa elder bata, sonship, sa nakakabatang kapatid. through Cain and Abel. Ito ay nangyayari So that restoration upang of Abel, maipanumbalik Cain and Abel ang sonship is pagiging so anak critical ng Cain for what? at Abel na napaka-importante Foundation of para sa pamilya ng His Diyos. family. That is the unity of Ang husband and tawag wife. natin dito ay the proposition unity of foundation younger brother na ang and older brother. unity of And that's- husband and wife that's centered when on the God, younger tsaka brother unity ng received the blessing. younger brother And and an older elder brother, brother. even though he's wrought and he's At angry dito and he's nangyayari ang jealous, pagpapanumbalik he is sa called pamamagitan by God ng to be a true older nakababatang brother and to kapatid. what? Uphold At the wishes kapag of magkaroon himself. sila ng unity, ang nakakatandang kapatid, to maski uphold the wishes punong-puno of siya who? ng galit His- o jealousy, ay So matatawag pa rin the siyang older brother is true called to brother. transcend himself. At kung nagkaganon, Not be kaninong about him. mithiin ang kanyang Okay, that's what tutuparin? it's- Ang kanyang mithiin, Don't sariling be about mithiin you. ba o ang para sa Be kanyang about ama? God, right? What God desires. Kung ganon, dapat niyang tuparin And ang mga support your mithiin brother, ng even though, Diyos para sa you know, you para grew up sa with Diyos, him, hindi para sa alright, kanya. and he's a bum Hindi dapat niya sometimes, iisipin ang and you kanyang beat on him and you sariling whooped on him. mithiin. Some of that. At maski But pa, still, magkasama silang I'm gonna use nabuhay it. ng kanyang nakababatang kapatid at minsan pa ay na And that unity of mamaltrato kingdom niya is pa. absolutely Dapat critical. ang It's isipin the niya ay critical susuportahan foundation, niya ang right, kagustuhan upon ng which Diyos. God's Ang pagkakaisa ng dalawang magkapatid na to ang naging magiging pundasyon para sa pagpapanumbalik ng mga anak, ng magulang at ng mga hari na kasentro sa Diyos. Kaya nga nung pinila ako ni Father That's why even na when Father bilang anointed, kanyang myself tagapagmana as his na heir, hindi ko naman which I pinili yung didn't choose sarili myself. ko, itong This was nangyari ito, bad news. ito ay Big, napakasamang trouble. balita. I was in trouble because I'm the Napakalaking youngest. problema ito. I'm the youngest Dahil boy. ako ang So I'm pinakabatang like, lalaki. what? What's going on? May mga nagtatanong, bakit ganon? Anong nangyari? Anong This is big trouble. nangyari? Now I got, you know, Talagang malaking problema older ito. brothers, you know, they- At yung they- mga they- nakatatandang kong mga kapatid na lalaki, they're tough cookies. talagang Let's put it that way. may tradisyon na pwede mong paluin yung mga There was younger quite brother a mo. tradition of whooping on the youngers. Let's put it Pero that way. talagang napakalawak at napakalalim Not na good in that emosyon sense, okay, ang But anyways, point is, nakalakip but dito. there's tremendous emotion involved
tremendous emotion involved. Napakalalim na emosyon ang Because kalakip naturally, dito. children have a normal. Dahil natural lang sa mga bata ang magkaroon ng pangkapatirang pagkakaribal. Meron silang natural na kompetensya or normal na kompetisyon para makatanggap sila ng affection or pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang mga magulang. Kaya para sa mga magulang, inyong tandaan na kapag habang binibigyan kayo ng isang pamilya at na binayaan kayo ng maraming anak, huwag kayong magagalit kapag nagkaroon ng inggitan sa mga anak ninyo. Dahil ang pangkapatirang pagkakaribal ay normal at ginagawa yan ng lahat. Nangyayari lang sa lahat. Kaya hindi yun katakataka. At ang pinakamagandang magagawa natin ay mai-prepare sila bago mangyari yun. Patnubayan ang kanilang emosyon at maintindihan nila ang mga ganong sitwasyon. At kung mayroong mga inggitan, okay lang yun, wag lang yun ang maghari sa iyo. Kung makokontrol mo ang iyong nararamdamang pagkainggit at malalampasan mo ang katanungan, bakit siya ang pinili ng aking magulang? Ikaw, malalampasan mo ang sarili mo, ikaw ay magiging isang bayani. Ikaw ay magiging isang tao pwedeng gamitin ng Diyos na direkta para sa kanyang mga trabaho. Sa panig naman ng nakababatang kapatid na nakatanggap ng maraming pagmamahal at attention mula sa parents, ilan sa inyo ang naniniwalang marami kayong kamalian sa panganay na anak? Yan ang ating karanasan, hindi ba? Wala pa tayong alam tungkol sa mga bata. Kagaya halimbawa sa loob ng sasakyan, nagsisigawan sila. Kaya kung hindi natin naintindihan ito, titingnan natin ang ating mga anak. Kukumpira natin sila tulad sa ating mga kaibigan. Maaari mong sabihin na wala namang mga kaibigan na sumisigaw sa akin. Pero dapat nating intindihin na yung mga kaibigan natin, hindi mga bata. Ba't yung mga bata talagang sumisigaw yan? Hindi lang nila ginagawa yung pagsigaw para matrain yung kanilang vocal cords para in the future pwede silang mag-sing na mag-praise sa Lord. Pero ang isa pa is tinitrain din tayo mga parents. Sinasagawa ng Diyos ang ganitong pagkasanay para tumaas yung ating level ng pagmamahal. Father's love, mother's love, and parents' love. Love our car, love our, just love me. But once you have marriage, you can't just be about you. Now you have to be about somebody else. Ngunit kapag ikaw ang nag-asawa na, hindi na ito para sa iyo, kundi para sa ibang tao na. At ang isang matagumpay na pag-aasawa ay tungkol sa love and respect for each other. At habang tayo ay umuusad, naging mature din naman tayo. Meron tayong ibang-ibang saklaw ng pag-ibig tulad ng pagmamahal ng magulang, pagmamahal ng mag-asawa, pagmamahal ng mga laking kapatid, mga babaeng kapatid at mga anak. At doon sa bawat saklaw ng pag-ibig na yun, doon tayo nililinang ng Diyos upang tayo ay maging mature at makapagbigay ng kaligayahan sa Kanya at maging kawangis natin siya. Ano kaya ang mangyari sa atin kapag hagupitin tayo ng Diyos ng isang kidlat sa tuwing tayo ay magkasala o kaya makaisip ng masama? Ipagpalagay natin na ganun ang gagawin ng Diyos. Siguradong maraming magiging kalbo sa atin. At hindi yun ang dahilan kung bakit ako kalbo. Talagang inahit ko ang sarili kong buhok. Ngunit alam kong maraming pagkakataon na pwede akong tamaan ng kidlat. Ang punto dito ay ang maintindihan natin na ang pamumuhunan para sa kabataang nasa sanctuary na nandito at nasa buong mundo. And across sanctuary worldwide. Right, the outside world tells you what? Sinasabi ng kamunduhan na ikaw ay ang tagapagligtas, ikaw ang magbabago sa mundo. Ito ay iyong trabaho. At, dapat marami kang pera bago ka mag-asawa. Ganito ang itinuturo ng kamunduhan sa mga kabataan ngayon. Kung susundin niyo ito, then dapat mangutang kayo at saka maging good taxpayer kayo. Ibig sabihin niya, alipin kayo ng gobyerno at saka maging masanay kayo sa pagbabayad ng tax at ng mga bills sa mga nakautangan nyo. Yun yung mga nagpautang sa inyo. Sino yun? Yung mga bankers at saka yung gobyerno. Hindi nila sasabihin sa mga kabataan na, uy, baka mas maganda yata kung magmamuhunan ka para sa kinabukasan mo. Pero hindi lang pera, dahil ang pera hindi kanya gagawing mabuting asawang lalaki at ang pera hindi niya gagawing mabuting asawang babae ang iyong asawa.
At saka, hindi ka gagawing maging mabuting tao, maging mabuting esposo. At hindi ka rin niyang gagawing mabuting ama at ina sa katunayan, pagkabaliktaran pa ang nangyayari. Bakit nga ba hindi natuturuan ng mga kabataan ngayon na mamuhunan para sa kanilang kinabukasan? Gaya ng napaka-importanting bagay tulad ng relationship. Mga relasyon na ikaw din ang magtatamasa ng mga resulta nito. At ikaw lang ang magtatamasa ng mga benefits ng relasyon na to. Of course, hindi mo to gagawin para sa sarili mo. Base sa isang talaan, 80-85% ng mga babae ang nagmimitin na makapag-asawa at magkaroon ng mabuting pamilya sa kinabukasan. Kung tunay pa lang yan ang iyong inumpisa mo na mamuhunan sa pag 20 years old ka. Kung ganun, bakit tayo naglalaro? Bakit ka pumupunta sa napakalaking pagkakautang? At bakit gusto mong maging alipin? Pupunta ka sa restaurant, kasama niyo mga kaibigan at mag-inuman doon. Hindi ka nagmumuhunan para maging mabuting asawa ka, maging mabuting asawang babae na pwedeng respetuhin o mahalin ng iyong asawang lalaki. Hindi ka namumuhunan para maging maging responsable kang tao at para maging gabay ka para sa iyong mga anak. Di ba yun talaga ang gusto mo? Pero ang mundo ngayon, hindi kasi sabihin ng ganun. Sabihin niya, sayangin mo yung pagkabata sa pamamagitan ng pagbayad ng utang sa mga bankers, mga bills mo at saka sa gobyerno. Gugulin mo yung kabataan sa paghahanap ng pera dahil yan ang magpapaligaya sa iyo. Ngunit iyan ay talagang mali. Ang mga totoo at tunay makakatulong sa iyo ay ang mga importanteng relasyon na pwedeng lumawik papunta sa kabilang buhay. Yan ang talagang napakahalaga at tunay na minimithi ng mga tao. Dito mayroong pagsasanay. Upang maging mahusay ka sa isang bagay, kailangan mo mag-training ng 10 taon. Kung nais mong maging mabuting magulang at maging mabuting asawa, kailangan mo ng training mga 10 taon. Di ka kaagad magiging black belt. Sa una, white belt ka muna at ikaw magiging terrible at kasuklam-suklam. Magsisimula ka talaga sa ibaba at kailangan mo ng 10,000 oras para maging master ka sa isang bagay. Ang relasyon sa asawa ay isang sining. Amen? Ang pagiging magulang ay isang sining. Nangangailangan ito ng training, ng kaalaman, ng pag-iintindi at ng practice. At mag-uumpisa tayo bilang white belt. Amen. Kaya nakatanggap kami ng basbas ng pagpapala mula kay Father nung bata pa kami. Dahil kung bata pa, lalong-lalong mga babae, madali silang makabawi kung meron silang mga traumatic experience gaya ng panganganak. Subukan mong gawin yan kapag 30 or 40 years old ka. Napakahirap yan dahil marami nang napinsala sa katawan natin. Ang mundo ngayon, tuturuan ka na, sige, maglaro ka ng maglaro. Hindi ka nila tuturuan tungkol sa mga saling lahi at tungkol sa mga napaka-importante na relasyon. Tsaka ka pa lang nila tuturuan ng natutuhanan tungkol sa buhay pag 30 years old ka na. Alam nyo ba na ang mga babae kapag 30 years old, patay na yung 90% na egg cell nila? Bakit hindi natin ito alam? When you're 30, 90% of the eggs have died. By the time you're 40, 97% have died. So which ones are now healthy out of those 97? At kapag 40 years old ka na, 97% na yung patay na. Ang kulturang ito, ang nagtuturo ng tungkol lang sa mga materyales, mga kaluguran ng buhay, at hindi nagtuturo ng tungkol sa Biblia. Ang salita ng Diyos, yan ang nagtuturo ng tungkol sa prutas mo, sa mga anak, sa mga apo, sa iyong mga saling lahi, na yan ang tinitingnan ng Diyos. Hindi lang tayo ang tinitingnan ng Diyos, tinitingnan niya ang future, yung kinabukasan. At ang sinasabi naman ng kulturang satanismo, huwag mong gawin yan. Maglaro ka lang ngayon, maglaro ka lang ng maglaro. Ang tinuturo ay ganito, sige maglaro ka lang, mag-travel ka, magliwaliw at mangutang, magliwaliw at mangutang, mag-travel ka naman. Pero wala ka namang pera, so paano mo babayaran yung mga utang mo, hindi naman mataas yung sweldo mo. Kaya babayaran mo ito ng matagal na panahon. Ikaw ay magiging alipin ng matagal na panahon. Hindi mo naintindihan na kapag mag-asawa ka at 40 years old, haharapin mo ang marami na pinsalang part ng iyong katawan at pati na rin ang
You're taong dealing with a napangasawa lot mo. of broken parts in yourself. Haharapin mo ang and maraming now the people nasirang that you relasyon, maraming Lot of sakit broken ng loob, relationships. at maraming gutay-gutay Lot of na mga bagay. heartbreak. Tulad ng ng Lot of pagtitraining sa torn mixed things. martial arts, It's kung like, mag-training you ka doon ng run the 20 body, years, you do talagang like marami MMA kang for 20 some years, broken and you're things 40 sa years, katawan there's a mo. lot of wear and tear. Kapag 40 years old ka na, Amen. marami ka ng karanasan na Relationships, makakatwa. that's heavy on the soul. Yung ganung karanasan ay mabigat para sa kalooban at natuto rin sa mga bad habits, mga masasamang kaugalian. Madali kang sumira ng relasyon sa mga ibang tao at hindi mo natutunan ang mga katapatan tulad ng loyalty at fidelity. Ang mga natutunan mo ay mga masasamang ugali patungo sa kabiguan. At ngayon sa edad na 40, nakabayad ka na sa lahat ng iyong utang at gusto mo nang mag-asawa. Ngunit, na-late ka na naantala na ang iyong 20 And years. you're now 20 years behind. At kailangan mo ng 10 taon It's para gonna take you maging 10 years to master or become professional sa isang professional bagay tulad ng at being a pagiging good mabuting husband and asawang wife. babae at lalaki. And I should be a Ngayon, loving kailangan partner kong in maging the home mabuting asawa at mapagmahal na asawa. who's not At attacking hindi your maging spouse. malupit at Or weak. mananakit sa Instead of, aking it's asawa. gonna take Ang training mga to ito do ay that. kailangan talaga ng training na nangangailangan ng panahon kagaya ng iba ding It's gonna mga take training. At support kailangan mo with din ng people support who ng you're mga around taong because nakapaligid the sa five iyo. people that you Ang hang 5 out the taong most nakapaligid influence sa iyo, you the yan most. ang may pinakamalakas Those na people influence are all sa iyo. drinking, At kung yung partying, 5 yun ay breaking palaging relationships, nagiinuman, just nagsisira ng mga having free relasyon, sex for naghahanap lang ng free sex you para sa will kaluguran ng fail. kanilang katawan, ikaw ay siguradong babagsak. And of course, you're not in Base sa science, Science kapag shows if you ikaw have ay one nagkaroon sexual ng partner out of wedlock, pagkikipagtalik your divorce sa labas rate ng increases kasal, by 50%. meron kang 50% na One makikipaghiwalay, sexual partner. divorce. Sa totoo That's lang, a pwede mess. tayong If mamili. you had Halimbawa, kung alam mo, let's say, kung umupo ka you had dito a sa choice. isang upuan Okay, na to, I'm gonna sit in this 50% chair. If I sit in this magkakaroon chair, ka ng 50% cancer. chance Uupo of ka getting ba? cancer. Pwede mong ipagpaliban lang yun, Would you sit in daanan that mo chair? lang at hindi And ka you had a umupo choice. Your doon. choice Anong to gagawin not mo sit kung there and alam walk mo right by. What would you 50% choose? magkakaroon You ka had ng 50% cancer pag chance umupo ka dyan? If I sat in this and I get cancer, 50%. Meron ba sa inyo ang gustong Anybody umupo wanna sit sa in that? upuan yan? So why So are people bakit jumping ngayon into their maraming first sexual taong partner naghahanap before ng mga marriage? sexual partner Which the nila Bible bago calls fornication. mag-asawa na ang tawag ng Bible ay fornication? Merong There's layunin at a merong purpose, point there's a kung point bakit dapat of disiplinahin keeping niyo ang yourself, inyong sarili. disciplining yourself. Disiplinahin mo ang sarili mong You're not- isip not at through your katawan discipline, you're gonna be at saved ihanda like yung that. inyong Through sarili para sa discipline, mas you can mataas make God pang happy. layunin. Through discipline, you have mind. Pag-isahin mo ang iyong And you isip save at yourself for a higher katawan purpose. at You ihanda ang sarili para transcend sa mas mataas na me. layunin at lampasan ang mga pangsariling You save mithiin. yourself for a higher purpose. At which ano is ba what? yung mas mataas na Marriage, which is layunin? what Ito ay ang God has pag-aasawa. agreed. Ito ay ang pag-isang Male and dibdib female, ng they isang become two, shall lalaki at become babae, one. sentro sa One. Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, ang They dalawa ay become one, magiging folks, isa. not just Sila in ay the magiging act isa. of, Hindi lang relations. sila isa sa pangkatawang relasyon, kundi pati sa kanilang spirit, iisa lang din sila. Right? Mayroong kasabahan sa But Korea na they kapag also become na habang tumatagal ang inyong In pagsasama Korea, there's a bilang saying that mag-asawa, says, naging the longer you're magkamukha married, kayo. the more you resemble one another. Ito ay nangyayari kapag Especially if mabuti you're ang good. pagsasama ng mag-asawa. Pero If a kapag bad palaging nag-aaway, magiging you become- parang you maging become more- tigre ang isa't isa. Call it like the tiger. Oh, that's bad. Don't be Kaya like kayo, huwag kayo maging tigre, okay? Huwag kayo maging tigre. Don't be like tiger. Okay. Nagiging magkamukha kayo mag-asawa dahil naging We isa resemble lang one another kayo. because we're actually Yan becoming ay union or unity The ng union of dalawa the at two is naging becoming isa. one, and that's the kingdom of God. That's what Ipinaliwanag ni Triangle Father God. na sa That King of means Heaven two or ang literally Chunilgo, become one. ang dalawa ay nagiging isa. So the Ang foundation ibig of the sabihin kingdom nito is na ang marriage. pundasyon ng It's- King of Heaven it's- ay ang is it. pag-aasawa. Ito na nga yun. And there's and Pero ang the world would sinasabi tell ng you, mundo sa'yo, uy, mag-party ka, uminom ka, pwede mong gawin ito, gawin mo you yan. can't do that. You gotta just sleep with all them. Okay, all right. You're Sa just you're katotohanan, sabotaging sinisira mo yourself. yung sarili mo. And those people who actually At live yung that mga lifestyle, taong ganito they ang always say, style "Well, sa I don't believe God. I pamumuhay, wanna sabi believe nila, science." ay, hindi ako Well, maniwala then sa you Diyos, should look at maniniwala science ako on sa divorce science. rates. Pero tingnan natin, ano ba ang science sa divorce rate? Having one sexual partner. Maski isang sexual partner sa labas ng kasal, It's bad. It's like ang sitting in that chair, katalik mo, 50 yan ang chance sisira to- sa kinabukasan That bad. mo. Why? Bakit Because kaya ganun? marriage is not- you Hindi don't- ibig you don't just sabihin na because kapag you decide nagdesisyon to get kang married, mag-aasawa ka you na ay become maging mature mature ka sa today. isang Hey, I'm araw. gonna settle down. At You've been sasabihin, playing the magsisettle last down 20 na years ako. like a bum bum. Pero ang sa katotohanan, naglalaro all the ka bad habits, sa buong treat women 20 years as ng buhay mo sex like dolls. bambam. You've been pathetic the Kawawa last ang 20 years. buhay How mo you sa nakaraang expect- Now you decide, 20 I'm gonna taon. Tapos settle ngayon down. sasabihin mo, magsisettle Are down you ka na. expect all of a sudden you're gonna be Ano ang rock bottom? aasahan mo?
Paano kaakyat sa mataas na level at maging matapat at matatag na asawang lalaki na magbibigay lakas sa iyong asawa upang maging makadiyos na reyna? Kailangan mong mag-training kung paano magbigay ng payo at paano magministro. Kailangan mo rin ng pagsasanay kung paano magdasal, kung paano mag-aruga sa mga tao, kung sila ay malungkot, kung sila ay nalulumbay. Ang ganitong mga kakayahan ay nangangailangan ng panahon upang ito ay ganap na malinang. Hindi yan basta malilinang dahil nagdesisyon ka na mag-aasawa ka na. Subukan niyong hulaan sa araw na yon. Walang magsasabi ng wow. Dapat niyong malaman na ang mga ito ay mga kakayahan na nangangailangan ng panahon upang malinang. Importante maintindihan natin ito dahil kapag tayo mag-asawa, hindi tayo nag-asawa as perfect people. Minsan may magsasabi, mas gusto ko yung nag-iisa kaya iwanan mo akong mag-isa. Dito ang katotohanan. So meron isang lalaki doon sa bahay nyo na umutot kung ano-ano ang ginagawa na hindi mo maintindihan. At meron din isang babae sa loob ng bahay nyo naman kung ano-anong ginagawa niya, hindi mo rin maintindihan. Anong nangyayari? Anong mali sa'yo? Sabi mo gagawin mo to tapos hindi mo gagawin. Tapos sabi mo hindi ka pupunta sa restaurant. Mami, nagagalit ka. Yung mga ganyang problema, talagang lalabas yan. Kaya nga, kailangan natin ng pagsasanay. Gaya ng pag-aaruga ng mga anak. Ang ating pag-uugali ay nakukuha natin sa ating mga magulang. Dahil sila ang kauna-unahang modelo para sa atin. Kapag masumpungan natin ang isang crisis or stress, kikilos tayo na kasing katulad ng ating mga magulang. Kapag ikaw ay nagipit o naharap sa isang stress sa ganong relasyon sa mag-asawa, ang gagawin mo ay kasing halintulad sa ginawa din ng magulang mo. Ngunit hindi ito mangyayari kapag ikaw natuto ng ibang paraan. Ito'y kamangha-mangha dahil sa pag-aaral matututunan mo ang ibang pamamaraan sa buhay. Kaya nga, ang pag-aabuso ay pwedeng matuldukan dahil may isang taong nagdesisyon na hindi niya yun itutuloy. Or you may have grown up seeing one of your brothers like me. I grew up seeing my brother. Continue that. You may have grown up seeing one of your brothers like me. Katulad ko nakita ko ang aking kapatid na nalulung sa alak at nagsisisyon ako na hindi ko gagalawin ng alak. Sa ganitong pamamaraan, ginagamit din ng Diyos ang ibang tao pang turuan ka kung ano ang dapat, ang maganda. Tinuturuan tayo ng Diyos sa ating, maski sa ating pag-aasawa at sa pag-aaruga ng mga anak, meron dapat na paraan para sa ganun. Maaaring galing kayo sa isang pamilya na kapag ang isang bata ay nagagalit, tumataas na rin ang presyo ng mag-asawa. At siyempre hindi yan ang pinakamagandang kapaligiran para sa bata. Maaaring galing ka sa isang pamilya na may isang kapatid kayo na palagi siyang pinapagalitan pero yung iba okay lang. Pero siya palagi ang may kasalanan, siya palagi ay hindi okay.
All the other kids were okay, but one kid. Ganito ang nangyayari sa maraming pamilya. What happened to that one kid? Well, we've seen a lot of families like that, or people like that. May isa dyan sa pamilya nila, isang anak na palaging napapagalitan at wala na siyang nagawang mabuti sa buong And he couldn't buhay do nothing niya. right, or she couldn't do nothing right, Hindi maganda ang kahihinatnan ng batang nakaranas ng ganun. right? Because the parents have tremendous, Napakalakas ng they have kapangyarihan tremendous at impluensya ng mga authority magulang over sa young mga people, anak. child. Kaya, And they have mas tremendous importante na So then dapat it makes mataas it ang even more level ng potent that mga we have to be magulang. like higher level. We have to Dapat be aware nating of how we malaman na hindi behave, dapat because now how we behave nakapipinsalang is ating not mga innocuous, pag-uugali. right? When we're single, we're alone. Kung tayo pa ay How you behave, you nag-iisa have temper tantrum, at you can walang cry at night, asawa, and you can do all that pwede kind of kang stuff, umiyak magdamag right? And maybe para you can maalis just, yung mga pinoproblema mo. watch a movie or listen Pwede to ka rin music manood to ng mga get movie o kaya rid of something makinig you're- ng music para ouchie. maalis yun. But when you Pero in ngayon may marriage asawa now, ka you na, hindi mo can't pwedeng gawin yun at unless you unless physically remove naalis ka yourself in a doon, room. magpunta ka sa You ibang can't room. do that. You have to Kailangan be able matuto to ka negotiate with your spouse makipagkasunduan sa iyong asawa when you have those tungkol sa issues. inyong mga issue. You can't just go hide Ikaw in your pwedeng room magtago and doon sa isang turn on sa or play a video game. kwarto at maglaro ng Because that's video probably gonna game. make your wife angry. Yan talagang magiging mas I can almost magalit ang guarantee iyong it. asawang babae sa iyo. Talagang Almost magalit guarantee it. sigurado You haven't ako. enough time to Sabihin play niya, video game. You ang don't got daming palang time, time Tommy, maglaro boy." ng mga video Oh, you're game. gonna be in trouble. Okay? So yung iyong mga Right? nakasanayan nung So these ikaw ay habits that you do nag-iisa at pa at walang single asawa, level, hindi yan they don't uubra work kapag at the ikaw ay higher nasa level. higher level na ng They pag-aasawa. don't work. Sa karamihang Many times, pagkakataon, they play gagawin the mo ang mga opposite kabaligtaran niyon. Ito ay Right? napakahalaga. And Bakit? this is Dahil important. Why are we talking about pinag-uusapan this natin lineage? dito ang salin lahi. It's critically important Ito because ay how we behave as parents, napaka-critical at this is gonna napaka-importante impact our dahil kung ano ang ating pag-uulang ugali, meron niyang epekto sa ating mga anak. kids whose parents divorce. Halimbawa Okay, natin and ang they mga compared it to, for batang example, naghiwalay ang that's mga what magulang. PTSD. Batay They sa found in those kanilang stories where pagsasaliksik, kids natanto had their nila na parents ang mga divorced. batang naghiwalay ang mga parents, ang mga magulang, ay para bang nasa gitna sila ng gera. The Sa divorce, tingin ng mga bata, ang from the paghihiwalay child's ng magulang perspective, ay parang the divorce gera. is like a war. Okay? Sa gera ay may And then namamatay at there's ang namatay basically a dito ay death, and ang the death is the pangako marriage, which na ang mag-asawa promise that ay we're gonna poprotektahan protect the nila fruit of marriage, which is ang you. kanilang anak. So you basically Sa died. kanilang tingin, ang kanilang People magulang whose ay parents, namatay na. right? Some of our brothers were sharing, like, Mayroong their mga parents, when they karanasan divorced, dito ang their ating mga parents cried kapatid na all nung day, night maghiwalay ang long. kanilang They're just like 10 years mga old, and magulang they're ay all para day ba long, silang all day mga crying. 10 years That's old so na bad. umiiyak What's ng going on? magdamag. Ang ating pag-uugali, Our kung paano tayo behavior and kumilos, how paano we tayo act, and even magsalita, how we speak, ito ay all these things napaka-importante. matter because Importante ito when dahil we're ngayong parents mga now, magulang we're na not just tayo, like, hindi lang natin mom and pagtutuon ng dad, just pansin like, ang mga kailangan na responsible for bahay, shelter, mga and damit, food, at mga and pagkain. clothing. At ang ating Well, mga then your anak ay child hindi is a naman pet. katulad ng ating Because if you have a paboritong dog, you're hayop responsible for shelter, na binibigyan natin ng food, and pagkain, clothing, and ng sometimes mga go to the damit, hospital, right? at ng pinapupunta sa hospital But the kung child is not a kailangan. pet, amen? Ang ating anak ay hindi He or she will mahihahalon tulad transcend sa that ating pet paboritong within hayop. about a year and a Sa isa't half. kalahating taon, He will be malalampasan na already niya yan. smarter than the smartest dog on the planet. Maraming magulang hindi nakatatanto Okay. na ang kanilang ginagawang So many parents don't paglalaan ng realize it, but pagkain, damit, their field of responsibility, at ng like I'm pagpapaspital sa responsible kanilang for mga food, anak ay shelter, kasintulad clothing, ng and taking them to pagtrato hospital. nila sa Like kanilang that field of paboritong responsibility hayop. is basically the responsibility Pero you have. hindi ganito ang trato ng Diyos sa kanyang mga anak. That's not what Father God sees Hindi about lang His children. bahay, damit, pagkain at pagpapahospital ang iniintindi ng ating amang nasa langit. And taking us to hospitals. Mas iniintindi No, ng ating amang nasa langit ang concerned ating about our kaluluwa. soul. He is concerned about our soul. Inaalala ng Diyos kung He ano is ang mga concerned about our desisyon life natin decisions. at kung ano He ang is mga concerned about how much na wisdom we have. napag-aaralan He natin. is concerned about our maturity. Inaalala ng Diyos ang He's ating all maturity what? His dahil lineage. talagang maimportante sa Kanya ang It's kanyang connected. lahi. See, this is vertical connection through Meron time tayong patindig or through vertical the na seed or the connection fruit sa of one Kanya, about sa the Diyos. lineage. It's connected. Hindi And nang God doesn't tinitingnan just ng see, Diyos kung ano yung bahay right? He's natin, not ano yung just seeing pagkain us as natin, food, ano yung shelter, iniinom water, natin, and take at us to minsan na hospital. Hindi lang yun. Mas No, importante he's sa Kanya concerned about how yung we- susunod na the henerasyon. next generation. Where's your Anong wisdom level at? na ba ang iyong karunungan? Right? Anong Where's your level na ba ang maturity at? iyong Are you slow to anger? maturity? Are you just with Ikaw your ba children? ay madaling magalit? Right? It's a- Makatarungan ka He's ba sa concerned iyong about these mga things anak? because this is what he behaves. He behaves like this Ganito to us. ang tingin So ng he- Diyos at he's ang concerned ugali that we ng Diyos resemble sa him atin at ang gusto niya ay because that maging will be hawig tayo sa Kanya. the greatest evidence to the next generation that God is good, that He's just, that He is slow to anger, but that He is just.
Matagal siyang magalit at siya ay makatarungan. Siya ay makapangyarihan, ngunit siya din ay makatarungan. Amen. Ginagamit niya ang lakas ng kanyang kapangyarihan sa makatarungang paraan. Very, very important. Ang mga ito ay pawang katotohanan at napakahalagang mga bagay. Ang basbas na ibinigay ni Israel sa kanyang mga anak at mga apo ay tungkol sa ganito, ang iyong bansa ay mabibiyayaan at ang iba naman ay masusumpa. Bakit ganon? Dahil ang Diyos ay tumitingin sa kinabukasan sa pamamagitan ng lahi. Samantalang sa kasalukuyan, ang mga tao ay nagpaparty lang para sa kanilang mga kaluguran, kanilang katawan. Kaya nga, ang pagkakaroon ng isip at pananaw nakasentro sa Diyos ay napakahalaga. Kaya pag tinitingnan ng isang amang kanyang anak na nakasakay sa isang kamelyo, ang nakikita niya ay ang kinabukasan, ang susunod na henerasyon at nandiyan ang kanyang DNA. Siya na nga yung susunod na henerasyon. Kaya kailangan natin magkaroon ng pananaw tulad ng sabi ni Father na ang importante ay love, life, and lineage. At ang pinaka-importante sa tatlo ay ang lahi. Dahil kalakip sa lahi ay ang pagpapatuloy sa buhay at nandoon din ang love, ang pag-ibig. Kaya dapat nating ipasa ang ganitong mahalagang values sa pagdaan ng panahon. Kaya nga, napaka-importanting ibilang niya yung sarili bilang pare at tagapagturong mga salita ng Diyos. Kayo mismo ang magpatutuo at kagabay sa inyong mga anak, papalapit kay Kristo. Pagdarasal niyo sila at papayuan niyo sila. Kayo mismo ang maggagabay sa inyong anak at dapat kayo mabuting tagapayo kasama ang Holy Spirit of God. Kaya nga, ang ganitong mga kakayahan ay napaka-importante. Dapat malaman natin na ang magkaroon ng mabuting relasyon sa mga anak ay hindi nangyayari dahil nagdesisyon ka. Kaya halimbawa, kung mag-member ka sa MMA or mixed martial arts, di mo pwedeng sabihin na sisipain mo lahat yung mga black belts dahil nagdesisyon ka na magiging black belt ka. Kung mga nagtitraining sa MMA, alam niyo hindi yan mangyayari dahil lang sa nagdesisyon ka. May mga bahagdan ang ganitong laro. So, kailangan nyo ng skills dito. Pero anong ginagawa nyo sa iyong panahon ngayon? Para sa ganitong importanteng relationship, para sa inyong kinabukasan, sa inyong kaligayahan, sa inyong saling lahi. Ngunit hindi tanto ng mga kabataan na ang katawan ay nanghihina na pag dumating ka ng 40 years old. Pag 50, mag-uumpisa ka ng pumunta ng hospital. Pag 60, magkakaroon ka na ng mga serious na mga sakit kagaya ng cancer. Kapag ginugol mo ngayong panahon sa paglalaro at pagbabayad ng utang, pagtanda mo, mag-isahan na lang. Walang tao sa kapaligiran mo na gusto ka rin kasama. At maski na naglilikom ka ng maraming pera at nagkaroon ka rin ng mga anak mo, pero hindi mo sila napayuhan, hindi mo sila na-i-guide, then pwede silang maging ibang tao at hindi sila makakasama sa iyong tribo. Sibling mapapunta sila sa ibang tribo na walang pananalig sa Diyos. Ang pagpasa ng kahalaga ng pag-ibig ay dapat mangyari sa pamamagitan ng pagiging pari ninyo at mga magulang na nagtuturo ng mga salita ng Diyos sa mga anak. Kailangan itong maipasa sa patindig na forma. Masasabi nyo ngayon, napakadaming trabaho pala yan. Pero ano ba ang mahalaga ngayon? Hindi ba't ang mga importanteng mga bagay ay may kalakip na trabaho, paghihirap? At kalakip din ang iyong kakayahan. Kung gusto mo mag-scuba dive sa 1,000 feet, then kailangan mo mag-practice. Kailangan mo ng training, kailangan mo magsanay mabuti. Kung gusto mong sumali sa isang lethal competition, kailangan paghandaan mo ito mabuti. Dapat alamin mo kung ano talaga yung sitwasyon doon at matuto ka sa isang trainer na dinaanan na rin niya kung yung mga ganong klaseng sitwasyon. Dahil alam nila kung anong pinagsasabi nila at pwede nilang ipakita to sa atin. Kailangan talaga natin ang ganitong mga kakayahan. Dahil lang meron kayong anak, sa palagay nyo, makikinig silang lahat sa inyo. Kailangan nyo maging mabuting tao at maging magaling na leader. Dapat din umangat ang mga kakayahan nyo bilang isang leader. Habang bata pa kayo, dapat pag-aralan nyo na paano maging leader, paano ba yung magpayo, at paano ba maging pasensyado. Nga ay hindi katulad sa atin. Kung ikaw isang athletic o mahilig sa mga sports, at super athletic, hindi mo pwedeng sabihin ng anak mo din ang magiging athletic katulad mo. Maaring ayaw nila ang athlete at kinamumuhoy nila ang mga training. So ngayon, anong gagawin mo sa kanila?
So, kailangan mo What silang you do then, harapin now you sa have to deal with them pamamagitan ng with truth. karunungan. They will be leaning Sila more yung intellectual, kumikiling sa karunungan. Mas more gumagana ang right brain kanilang hemisphere, kaliwang so left utak. brain hemisphere. So, paano mo sila Or sorry, left pakikitunguhan? They'll be more left brain, amen? Kung ang gusto mo lamang at ang So how kaya you mo deal with lamang them? ay ang pagsasanay If you only sa can deal with atletika, people paano who yung are mga intense anak mong about hindi athletic mahilig training? sa atletika? What about your kids? What about when those kids Paano kung hindi can't sila connect? makakonek sa'yo at mas gusto nila If you ang speak mga the pangkarunungang issues? What if they're more intellectual? Paano pag What hindi if they're talaga not sila athletic mahilig at sa all? They're atletika? scared. Takot na takot sila sa mga ganun. Paano mo sila tutulungan? Paano mo How will sila you help them? gagabayan? How will you guide Paano them? mo How will you sila lead them? papayuhan kung Build up ganun? their confidence. Paano mo sila aakayin para magkaroon ng tiwala sa To kanilang instill sarili? within them a proper Iukit mo level sa kanila ang totoo at huwag mo silang ililigaw you sa can do this, maling but akala. not make them deluded. Sabihin mo sa kanila, kaya Not make them nilang deluded. gawin yan, Like, you can kaya do mong this, but gawin it's yan, gonna pero be rough, hindi yan and madali. sometimes you're gonna At have to fight dapat, for it. You know, ipaglaban mo like, yan. you know what I'm saying? The Ang balance balanseng of leadership. pamumuno ay napaka-importante. How you gonna Paano mo counsel sila them when they papayuhan say kapag they sinabi lang, feel nararamdaman nila wala silang halaga? they feel O kaya di nila like they're masumpungan ang totoong they kahulugan don't ng have any buhay? meaning in life? Paano mo sila How will you papayuhan kung ganito na ang This nangyayari? doesn't come because you Ang made a ganitong big mga paycheck. kakayahan hindi lalabas dahil lang marami ang Maybe, inyong folks. kinikita. Just Intindihan because niyo you ba make a little ako? big money doesn't Hindi mean niyo you're gonna masasagot answer ang any mga of these questions katanungan or help yan any of dahil these meron lives. kayong mataas na sweldo. You have to Kailangan have niyo skills ng to deal kakayahan with kung people paano who arugdain ang mga are taong stressed. nababalisa Help people at tumulong sa mga navigate taong through malampasan ang hard mapagsubok That's na a panahon. professional field. It's counseling. Yan ay isang professional na larangan We have ng to have those pagpapayo. skills when we learn Kailangan them. We natin have to ang have those ganitong skills mga when we kakayahan sa raise our pagtuturo kids. ng We mga have to have salita those ng skills Diyos when at we sa pag-aalaga ng mga anak at saka sa pagtulong sa ating Raise them, esposo. amen. Kaya nga ang Saying, ganitong mga kakayahan That's why these napaka-importante skills talaga. are very important. Kaya That's nga why ang nais ng Diyos Father, habang from an bata early pa ay age, magbasa na ng mga even in the salita Jewish ng Diyos. tradition, had Tulad people ng reading mga scripture. Jewish people na pinagbabasa nila ng And then, Bible as ang the kanilang young mga boys anak. At pag beyond 12 the years age of old ng 12, mga they batang would join balalaki, worship. Now they would sumasali na counsel sila the doon sa mga military They would men. actually join the Doon nila worship. mararanasan The men ang would mga start military counseling, training at The girls would be trained up makakarinig sila for ng mga payo ng mga military people. At ang mga babaeng anak naman Was ay developing sinasanay ng skill kanilang sets sariling so mga that in the mothers. future, when Kaya we have kailangan children, nating we're linangin not ang just ganitong mga kakayahan. pushing Para out kapag tayo babies magkaroon ng with mga no anak, hindi lang direction. tayo maglalabas Like ng mga parents who anak na can't walang lead direksyon para sa the kanila. direction of their child. Ipapaubaya Just ng giving mga them over to magulang ang secular world. kanilang That's anak not gonna sa end well. Trust me, makamundong it's gonna komunidad end. kapag A lot wala of silang heartache and sariling pain. You're direksyon gonna sa have 80 kanilang years of pain. anak. Kapag ganun ang 60 mangyari, to 80 years of malulugmok pain. lang ang mga anak sa matinding dalamhati. Certainly can't do 60 that. to 80 years You na have to buhay give na your puno child ng the lungkot fighting at chance, right? pasakit. And their fighting chance, their Turuan niyo ang mga lifeline anak is niyo the matutong parents. Their lumaban. lifeline is us. At ang kanilang pinangahawakan Like the level habang we're sila'y at nakikipaglaban is the ay tayo level mga where magulang. they can hold Kung on. anong level ang nadating ng So that's magulang, not only our doon din level ang in panghahawakan ng God, ating mga that's anak. also our level with Hindi lang yung everything we do. level ng ating pananalig sa Diyos, Did you know kundi ang that level young din ng kids, how many pakikipag-usap young boys natin were sa scared of kanila. your dad? Ilan sa inyo ang takot When sa you're inyong ama nung kayo bata pa? Kung kayo mga millennial, If you hindi grew kayo up takot not in sa this mga millennial inyong generation, ama. none of Pero you are noong scared of your mga dad. unang panahon, takot ang mga bata sa kanilang ama. But in the old Dahil generation, noong you're scared unang of dad, panahon, he- namamalo talaga ang ama at siya ang naglalatag ng batas. He will Yung mga lay kabataan down the ngayon, law. na maaaring hindi nyo ito nadanasan, pero noon ang mga ama ang naglalatag ng batas. No, the softer generation, younger than get that. You will lay Kaya down that maraming law. takot sa kanilang mga ama. Okay. So you had fear. You had your At fear. maaaring ding may karanasan kayo And na you galit ang inyong remember, ama, I don't know if sinisigawan you've kayo ever ng had inyong experience. ama, When he's at getting upset sinubukan at you, yung tingnan yung and he's kanyang looking at mata, you and he's- talagang takot na you takot kayo can't sa even mata look niya. him in the eyes. You're so scared. Takot na takot ka at talagang iwasan mong tumingin sa kanyang You mga gotta put your mata. eyes away. You gotta go, oh, Lord, I gotta keep my eyes away. Don't lock on my eyes. Right? Halimbawa, nung pinapalaki namin So for ang example, aming mga anak, when we were raising our kids, for example, alam nyo naman na obviously, black belt ako sa I'm black belt jiu-jitsu jiu-jitsu. at kaya kong makasakit ng mga tao. Yung mga sinasanay kong mga kabataan, alam nila to. Alam nilang kaya kong saktan ang maraming tao kung talagang gusto ko. Galing din ako sa striktong kapaligiran. Pag ang grade ko, ang grade namin ay below B+, napapalo kami ng asawa ng kapatid kong babae. And it was from a brother-in-law. It wasn't even from our parents. Anyways, the point is, Napapalo talaga kami kapag may the mga point is- issues. we would get whooped when we had issues and they had issues, right? But when I Ngayon sa dealt with pag-aalaga kids, ko sa aking mga I anak, can, if I pwede ko want, rin I can silang obviously saktan kung discipline gusto them ko. if I want.
I can physically put fear in them if I Pwede want. rin ako maglagay I ng can do that. takot sa kanilang isip at But I puso. chose as a father. Subalit nakapag-desisyon ako na di ko yan They're very gagawin blessed bilang that they isang did ama sa aking mga anak. Kaya Because sila ay I talagang wanted to do it. blessed. Very, very, Kung gusto kong gawin, maaring napalo ko very, sila very ng maraming beautiful, a beses. lot. Pero may I have kontrol control ako of sa aking sarili. At ang desisyong ito ay napaka-importante decision is na absolutely hindi ko critical, right? papaluin ang aking mga anak. I decided I don't have to whip my kids. Subalit sa sandaling But manakit sila sa ibang tao o kaya masaktan nila ang kanilang they're ina, not physically wala restrained akong about problema hurting them. na They're hurting somebody else, I'll hurt saktan them. ko I din got no sila. problem with that. Hindi I yan got no problema problem with sa akin. Sasaktan ko talaga sila. They need to learn a lesson. Kailangan because they're harming matutunan somebody, nila they will be- kapag they meron will be silang hurt by that. sinaktang iba, sasaktan din I got no sila ng problem with kanilang ama. That's completely Ang ethical, ganitong that is just- pamamaraan ay tunay na makatarungan. But for other stuff that Di tulad ng isang karanasan na You know, dumaan we lang were ako getting sa harap ni beautiful. isang Like, we were brother walking in front of- na nanonood we walk ng in front of a brother, cartoon sa TV, and I got my bigla freaking niyang head hinampas ang pounded ulo in ko the window sa bintana. when I was a kid. Yan ay isang Running in front of a kahangalan. stupid cartoon. Yan ay isang labis That's na stupid. paggamit ng lakas. That's excessive use of force. Dumaan lang ang iyong Your nakababatang younger brother kapatid ran sa in harap front mo of dahil TV nanonood while ka you're ng watching TV Bunny ng Rabbit. Bugs Bunny ba yun? What's that? Bugs Bunny. or Tapos whatever it is, kinuha mo yung whatever ulo stupid niya at cartoons, right? hinampas mo And doon you wanna sa grab it down and bintana. smash it into their Yun ay into tunay their- na labis na paggamit ng pwersa. Okay. All right. That's excessive. Halimbawa Okay. ngayon, dumaan ang aking anak sa harapan ko at nanonood ko ng That would Bugs be Bunny. excessive, Hindi ko but lang that's a weak pinataon sa totoo lang. Anong gagawin ko? Gagawin So ko I ba decided, yun? no, Kukunin when ko my yung kids ulo niya walk at in front of me, ihampas ko yung ulo niya sa watching Bugs bintana? Bunny, which I don't. Yan ang Yes, galing and hindi ko I'm not gagawin gonna grab the hand and smash him into the freaking sa aking mga anak. This is a Kailangan behavior kong I'm not gonna magdesisyon do on my na hindi ko yan gagawin sa mga anak right? ko. Do you understand, folks? I had to Kailangan decide- I had kong to ipangako sa decide that. sarili ko na hindi ko I had to make gagawin it. sa kanila yan. Dahil kung hindi Because ako why? mangako sa I sarili would just ko, gagawin behave ko if I rin don't kung make ano yung this mga natutunan ko. I would just behave in the way that I learned. That's what I'll learn. Right? I Ano would learn that, natutunan ko? if your Kapag hand yung is, kamay mo ay you know, nandiyan sa may pinto in the door, at shut- biglang slam the isara door yung and bust up yung the door, fingers and, you know, break off mas all the talaga nails. yung mga finger, tsaka Yeah. maalis lahat yung mga nails mo. Maalis yung mga kuko. Hindi, But I decision decided, no, ako I'm nun, not no, gonna do hindi that. ko gagawin yan sa mga anak ko. Right? If you looked at, Pag tinitingnan ko Your yung elder elder brother brother ko, you get your hindi, face hindi rin punched. tamang ginagawa niya. Puntanin ka niya sa mukha, maalis pa yung ngipin mo. Hindi ka talaga pwedeng Like, you tumayo literally sa have to harapan niya. So, titingnan ka na lang sa baba. Naiintindihan niyo ba? Kaya nagdesisyon ako na hindi ko gagawin yan. Hindi ko I made a gagawin yung decision, ganitong I'm not gonna do that. environment para sa mga anak I'm not ko. gonna create that environment for my children. Pero kapag gumagawa sila ng mga Now, kahangalan again, if they do something at stupid, they harm nananakit sila sa somebody, ibang they're tao, gonna get- talagang they're gonna get- masasaktan ko sila. I have no problem with that. Ngunit hindi ko yung But it's not gonna be gagawin ng random, basta-basta it's na not lang gonna be at stupid, dahil sa it's mga walang kwentang bagay. Ayun, folks. Kaya depende talaga yun kung So it paano ka depends on how you were pinalaki. raised. Kung lumaki ka Right? sa mga ganong If you're raised in this sitwasyon o ganong you're gonna kapaligiran, gagayahin mo din yung copy ganong klaseng unless pag-uugali. You make a Hanggat spiritual hindi ka commitment. gumagawa ng isang pangako sa sarili And na, you make an pang-spiritual na ethical hindi mo gagayahin yung and ganong. decision against not behaving that way. Kailangan mong gumawa ng isang You desisyon have sa to make that isip mo na physical talagang determination. You have to pangako sa decide sarili mo na mentally hindi mo that you are not gagawin gonna do yun. it. At hindi mo Not gonna continue ipapasa that. yung ganoong masamang Because if you tradisyon sa don't, iyong mga anak. Dahil you kung hindi ka emotionally magkaroon ng will- tiim-tim na determinasyon at you pangako will know sa how to sarili behave. mo, Most likely ang you'll mangyari sa'yo behave kapag na-stress ka sa mga anak mo, gagawin mo din kung ano yung nakita mo at na-receive mo. Kaya So, ang for example, pagsasanay bilang mga parenting magulang training, ay napaka-importante din. Parent, Maganda kids rin gumawa are ng also plano important sa loob ng 7 taon. Ano ang mga 7 years. mangyayari sa loob ng 7 taon in the next at 7 saka years? sa What's in the susunod next na 14 na taon. right? Ano kaya what mga kind of, issues at mga issues or paghihirap o mga difficulties problema will ang uusbong when we look habang at pinag-aaralan natin kids, ang mga nangyari sa mga kabataan? right? Kailangan nating You gotta prepare for paghanda this in nito bago advance. pa mangyaring mga problemang yan. Developing Kapag yourself sanayin as mo a ang iyong priest. sarili bilang pari at As an nakapagturo ng evangelist. salita ng Diyos This sa is iyong helping you pamilya, prepare mas for what? makakatulong When you have to ito start kung paano mo ministering turuan and ang iyong mga anak. 'Cause guess what? Dahil You're gonna lulusong be sila sa isang living in a mundo world where Satan na kung is gonna saan get them. hihilahin sila ni Satanas. Ipapadala ni Satanas ang kanyang mga kamay at ang mga paa para And so it's kunin critical sila. for us to prepare Kaya for dapat
Dapat paghandaan natin ito Be mabuti. about just money, 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 money. Hindi lang yung panay pera na lang tayo. Maghanda tayo sa pamamagitan ng mga kakayahan at ng Because we know paper money is assets not your money. o mga ari-arian. Alam naman natin na ang perang papel ay hindi tunay na pera, mawawala yan kaagad. You don't know what May mga to do. taong They napakadaming cannot pera relate pero hindi at nila all. alam kung anong gagawin They've nila never sa mga taught anak their nila. Testament. Wala silang They've naituro never sa kanilang learned how to anak. counsel Hindi people. sila They've never marunong learned how to magpatotoo. witness somebody. Hindi, They've never hindi learned how nila to alam kung minister to paano somebody, i-guide pray ang for isang tao somebody. papunta sa palapit you sa went to Diyos. them, Tapos they ask the magtatanong question, sila, why is my bakit child kaya have walang no faith? pananalig sa Diyos ang aking Hello? anak? Hello? Hello? Did you Pinaunlad niyo develop ba ang any of iyong the kakayahan ministerial bilang skill ministro? sets? Pinaunlad Did niyo you ba ang iyong develop kakayahan any of the bilang tagapagturo ng evangelical salita skill ng sets? Diyos? Did you raise Nag-aral ka ba yourself ng up apologetic apologetics when para you sa had to kanilang make questions? matalinong Did you train katanungan? yourself in O nag-aral ka counseling? ba kung paano magbigay ng No, payo? no, no. Hindi hindi. I just sold, Nagtinda lang ako ng mga computer, ng mga airplanes. eroplano, I made a lot of money. at naglikom ako ng maraming pera. At akala ko, magiging masaya sila doon dahil may malaki kang bahay, palagi kami nagpa-party, Sorry, don't work kasama like na rin that. yung aking mga apo. Sorry, pero hindi uubra ang ganyang pamamaraan. Ang dahilan kung bakit nagkahiwa-hiwalay ang pamilyang yan ay dahil hindi tayo namuhunan The money is para not sa going to bring the ministry. pagministro The money is sa not going to bring the pamilyang yan. evangelism. The money is not going to bring the counseling. The money is not going to bring that time investment. The money is not going to bring any of that. But we're Hindi taught rin as pera ang men in magbibigay ng society, panahon especially para sa in pamilya. America, Ngunit ang ating kasalukuyang lipunan, ang ituturo ay panay pera. she may say, "Who At paminsan-minsan sasabihin ng asawa, wala tayong pera. At yung asawang lalaki naman ay maghahanap pa ng mas maraming pera. Pero sa totoo lang, hindi pera ang tinutukoy ng kanyang asawa. Ang totoo niyan, nababali siya para sa kanilang kinabukasan. Pero ang naririnig ng asawang lalaki ay panay pera. Ito'y isang miscommunication, di pagkakaunawaan. So ngayon, lalabas naman yung lalaki at maghanap ng maraming pera. Pero pagbalik niya, bakit hindi ka pa rin masaya? Pero may binigyan kita ng maraming pera. Sa totoo, hindi yun ang ibig sabihin ng asawang babae. Ang sinasabi niya ay, wala na tayong panahon sa isa't isa. Bumabagsak na ang ating relasyon at ang mga bata ay nagsisipaglayo na. Natatakot ako. Ano kaya ang nakalaan para sa ating kinabukasan? Maring lumabas yan sa bibig ng asawang babae na, ay honey, wala tayong pera. Pero sa totoo lang, hindi yan ang ibig niyang sabihin. Tapos yung mga lalaki magsasabi, anong gusto mo sa akin? Tagahula kung anong nasa isip niya? Hindi ganun yun. Gusto lang ng Diyos na maintindihan mo kung paano niya ginawa si Eve. Si Eva ay ginawa na talagang iba sa inyo. At iba rin ang pamaraan niyang pag-iisip niya. Ang isip ng lalaki sa paglalaan ng panahon para sa isa't isa ay gagawa sila ng activity na magkasama sila. Shoulder to shoulder o makakatabi. Sa mga babae naman, ang paglalaan ng panahon sa isa't isa ay mag-usap sila na magkaharap at magtingin sa mukha ng isa't isa. Ganyan ang communication ng mga babae. Sa mga lalaki naman, sama-sama silang sasakay ng kanilang motorbike o sama-sama silang mag-ayos ng sasakyan o makipaglaban. Subalit hindi ganyan ang adiya ng iyong reyna na para makipag-isa sa iyo. Siyempre, kung kayo nagtatali, titingnan talaga ang mukha ng isa't isa. Okay, that's what I'm talking about. Pero maglaan din kayo ng panahon para sa inyong checking in. Kaya yung tea time ceremony training after ng dinner ay napaka-importante. Yan ay isang paraan upang maglaan ng panahon para sa isa't isa. Para sa inyong buhay mag-asawa. Maglalaan tayo ng panahon para sa buhay mag-asawa at magkaharap na mag-uusap. Sa sandaling ito, huwag natin pag-usapan ng tungkol sa pera o kung ano yung mga pinoproblema, kundi pag-usapan natin ang religion, ang philosophy, or ang nature. At magpasalamat tayo sa isa't isa. Be grateful for one another. Gugulin natin ang sandali ito para Because if we get in a magpasalamat tayo sa constant isa't isa. hive mentality, Dahil kung palagi na lang this is nating hard, this is pairalin hard, I yung can't do this, I can't pagtatagong do this. klase My ng husband, mentality, he's so ay annoying. dumating He's ng always asawa gonna ko, do ay this. talaga She's nakakainis always siya, annoying. hindi ko She's na doing kaya that. ito, mahirap talaga There's ito. no time Tapos where we yung stop lalaki and naman have magsasabi, strategy. ay bakit siya ganun, We come to God's nakakainis siya, presence, what? dito Praise ginagawa and niya, ganun thanksgiving. ginagawa niya. You gotta have time to Wala kayong stop panahon upang ito ay and praise itigil God at together magbigay and be ng grateful ng gratefulness sa isa't Amen. isa.
Like if you Kunin don't niyo ang do Biblia that, at folks, magpuri at the marriage, pagpasalamat. the Kailangan covenant ninyong will fall itigil na apart. yun at magkasamang purihin ang It's Diyos. got to be done. Kapag hindi niyo ito gawin, ang inyong buhay mag-asawa ay It babagsak has talaga. to be done. And invest. That's why. Ang panahon ay napaka-importante. Sa anong klaseng kakayahan What kayo are you namumuhunan? investing your Nagiging skills? anong klaseng tao kayo? Anong klaseng ari-arian kayo namumuhunan? What kind of person are you Naiintindihan niyo becoming? ba What ako, mga kind of asset kapatiran? classes are you investing in? Kaya nga ang buong aspeto ng pagsasanay ay napaka-importante. At alam naman natin na hindi tayo pinanganak na So that's why this perpekto. whole At binigyan din tayo ng Diyos ng aspect of kalayaang praying is very mamili. important, you know, in the kingdom, because we're not born perfect, we have free will, so we have to. Kaya also kailangan learn din from natin imperfect ang teachers. We mga have to be tinuturo ng mga raised guro up, at kailangan leaders din must natin arise, all those kind of ng things. We don't maggagabay just sa start atin at high level. upang tayo ay go through a maging magaling na That's what's Pinoy. exciting At about this nag-uumpisa month. pa That's lang why tayo it's sa great. prosesong ito. We- Kaya nga nakakapanabik We're ang lazy, we're prosesong like, God, ito. why don't you just Kung ikaw make ay me like tamad, that? sinasabi mo No, sa that's Diyos, not the bakit point. hindi mo na lang ako bigyan You're ng supposed to black earn that belt? Hindi through ganun yun. Dapat mong tribulation, kitain yun sa through pamamagitan ng hardship. pagdurusa at You earn paghihirap. that stuff. Hindi mo yan You basta-basta don't just be given. matatanggap. Naiintindihan niyo ba ako, mga kapatiran? Ganyan din ang And that pagpapasa transfers ng of values to the mahalagang next bagay generation. sa That susunod has na to be henerasyon. earned. That has to be- Kailangan that- din that- nating that- ipasa that ang is- mahalagang yan para that has sa to be mga given to susunod the na next henerasyon. passed down. Kaya kung nag-uumpisa So, pa lang it's tayo, like nasa when white we belt first pa rin begin, tayo at we're still magkakaroon white talaga tayo ng So, mga we kamalian. make mistakes. Kaya nga So, dapat what should mabilis happen? tayong We magpatawad should be sa quick isa't to isa. forgive one another. Kaya dapat malaman ng Realize isa't we're not isa na perfect. hindi tayo I'm not perfect, perfect, you're not perfecto at perfect. I'm a sinner, makasalanan you're a tayong sinner. dalawa, parehas We're lang saved by tayo. grace. We're At brought to parehas this lang time tayong with iniligtas gifts ng with Diyos dahil sa kanyang grasya So, at pinag-isa we made tayo a mistake upang here. They made ayusin ang I'm mga not ito. talking about like cardinal mistakes like adultery. Okay, nagkakamali tayo pero hindi ko ibig huge sabihin ng situations. pagkakamaling Those are like kaparehas ng shattering pangangalo niya na napakalaking situations. kasalanan. Not Mga about kasalanang yourself. pwedeng sumira sa inyong buong Like you got pamilya. some nerve, or you Hindi got yan ang ibig somebody kong sabihin angry, nung you sinabi know, kong stuff like that. pagkakamali. Ang ibig kong sabihin ay yung nawalan ka ng And we kontrol need- sa sarili, it's like a nagalit pressure ka. valve. We need Kailangan din matutunan ability, ang isang abilidad especially how kung the paano sisters, bawasan ang tensyon o ang why pagkabahala. we Sa larangan ng that pagpapayo, time where ang you can, tawag dito is in the de-escalation realm of counseling, tension. de-escalate Halimbawa, tension. gagamitin mo ang biro, ang, That's why, for example, ang paglaro-laro when you are para using the mawala very ang premium tension. skill Dapat gawin mo ito doing jokes sa and playing mabuting around paraan. and that. Gamitin mo ang ganyang It has to be abilidad done para well. mabawasan ang mga pagkabahala. Right? You use Dahil it as- kung you're mali ang using it to pagkagamit nito, lalo de-escalate pang tension. tataas ang If pagkabahala. you use it wrong, it Kung can gamitin mo actually yan sa escalate maling tension. paraan, tataas talaga ang Right? tensyon. If you use it in the Kailangan incorrect nating way. linangin ang ganitong kakayahan, lalong-lalo na sa mga lalaki. Pero di natin But as a kayang man, gawin this is ito important because we don't sa learn these skills pamamagitan just ng working and working pera. for money. We don't learn Hindi how ibig to sabihin deal na with kapag situations, mataas ang especially inyong with women. kinikitang pera, This is a totally different skill set. makakapababa na kayo Totally ng different. intention, especially sa mga babae. Tunay na kakaibang And just look kakayahan at, if ito. you look at your parents, how they behave May with one posibilidad another, na you're probably gonna gagawin mimic mo rin that kung ano behavior. yung You're probably nakita mo gonna act exactly sa the same way. So the question iyong is, mga magulang. okay, Ang tanong is ngayon that kung how you gagawin mo wanna rin ba behave sa in your iyong marriage? sariling pamilya. Those are the sets of values. Halimbawa, ang Maybe your magulang parents mo were ay busy, dayuhan immigrated dito here, sa they bansang worked ito at hard, and ang ginawa they lang didn't nila have ay time to magtrabaho get ng into that magtrabaho. Wala process. silang So maybe panahon they were para not taught that ituro you have sa to iyo think itong about mga these ganito. At hindi just rin kind nila of rode naisip out na the ituro sa iyo boat, mga or ganitong whatever, bagay. rode out At that ikaw ride. naman ay parang nakasakay ka sa isang bangka kung But saan the next pupunta yung bangka, generation, doon ka we na rin have to actually pupunta. plan. You have to plan. Pero You dapat can't may just be plano tayo unthinking. para You're sa the mga unthinking, susunod na you're henerasyon. overthinking. Pag-isipan natin mabuti kung You have to anong be plano natin thinking. para sa kanya. Especially Kung wala men, tayong plano, maaaring who call to be lumubog the yung kings of ating priests. You barko have to be o bangka. planning. Kahit na mahalaga ang magkaroon ng plano, lalo na sa mga lalaki dahil sila yung hari at sila So rin these yung kind of priest, things are yung very pastor. important. Tunay na mahalaga ang ganitong Learning the kakayahan skills of kung paano escalating bawasan tension, ang learning the tension. skills of, Pati na rin ang kakayahan kung how to have paano that one-on-one makipag-usap time with sa asawa mo your na spouse, harap-harapan, work things out, kung paano talk, makipag-usap sa iyong asawa It's not para normal in men's maayos world. ang We mga don't talk bagay-bagay. things out, we fight stuff Hindi out. ito pangkaraniwan We just sa shut mga up about lalaki it and we dahil just make hindi it, nila we just deal with inilalabas ang ourselves kanilang nasa and a little later salooban, say, kundi "Hey, pinaglalaban nila. hey, okay, Ginagawa ng cool mga with you. That's lalaki, mananahimik lang Good sila luck at trying that with your wife. aayusin nila sa sarili nila yon. Pagkatapos sabihin lang, okay na ako. Hanggang doon lang. Kung ganitong gagawin mo sa She's gonna asawang be babae, constantly hindi to walang mangyayari, magiging miserable lang siya. Walang tigil siyang tutuksin ni Satanas at ang mga kaibigan niya, sasabi niya, ay, hindi kanya pinapakialaman, pabayaan mo na siya, hiwalayan mo na siya. Kaya nga, ang ganong kakayahan ay napaka-importante, napakahalaga. So these skills are Linangin very natin ang mga kakayahang ito. like developing Paano these natin skills. pakikitunguhan ang kabilang kasarian? Paano
paano magpayo at paano
Maging mapagtiis. Paano ba maging matyaga pagkakausap ng mga tao at hindi lang basta-basta magagalit at maging emosyonal sa kanila? Paano ba yung maggabay? Paano mo gagabayan ang mga taong mahal sa buhay mo? Sa totoo lang, kailangan lang natin ng panahon. Kailangan natin ng panahon para malinang ang mga ganitong kakayahan. Kailangan din natin ng mga taong nakapaligid sa atin, mga taong mas mataas ang level. Ganito natin matututunan ang marami sa pamamagitan ng pakikisalimuha sa maraming tao. Halimbawa, kung gusto mong maging milyonaryo, kailangan mo ng 5 tao ng mga milyonaryo na nakapaligid sa iyo. Kung gusto mo ng bilyoner, din ganun din 5 taong bilyoner na nakapaligid sa iyo. At kung ang nais mo naman ay ang ari-arian ng maganda at mataas na kalidad ng relasyon, kailangan makasilamuha ka rin sa mga taong mataas din ang kalidad ng relasyon. Sa ganitong paraan ka malilinang. Sa psychology, ang tawag dito is learning performance. Tulad ng isang layon na nagtuturo kung paano mangaso sa kanyang baby lion, pinapalo niya ang paa ng kanyang baby. Kaya pag nangaso din ang baby lion, pinapalo din niya ang paa ng mga ibon at pag napalo niya, kakagatin na niya ito. Ngayon, kung anong level natin sa ating mga relasyon ay maapektuhan ang susunod na generasyon. Kung anong level natin, yun din ang may papasa natin sa kanila. Pero hindi naman yung basta nila ibagsak mo sa harapan nila, gagawa din sila ng kanilang effort para palaguin ito at linangin. At dapat nilang malaman na hindi pa sila ligtas, kailangan lumapit din sila kay Kristo. At marami pa rin silang haharaping mga krisis sa kanilang buhay. Ngunit maaari natin silang itulak sa mas mataas na level sa pamamagitan ng paglilinang ng mga kakayahan sa ating sarili. Tulad ng kakayahang pagiging ministro, kakayahan maging pari at magturo ng mga salita ng Diyos, maging tagapayo. Ang ating mga batang hari sa kasulukuyan ay nasa pagsasanay. Kaya kung ang inyong mga reyna ay natatakot o nababalisa kung anong mangyari at umiiyak, instead na huwag mong sabihin na, ay, bakit anong iniiyakan mo? Tahan na mga. Ang una mong gawin is, ang tinuturo doon sa training is, ipanangalangin mo ang iyong asawa. Yan ang una niyong gawin, ipanalangin niyo ang inyong reyna. Basta ipanalangin mo lang siya at kausapin mo, sabihin mo sa Diyos kung anong nangyayari sa kanya. Ang ganitong pagsasanay napakahalaga dahil ito ang tunay na mangyayari sa buhay ninyo. Ganito talaga ang buhay. Ito ay ang pagtatayo ng Kingdom of Heaven dito mismo sa buhay natin. Kung ang babaeng iyong minamahal at babaeng kaisa-isa sa mundo na may pinakamalalim kang relasyon, intimate relationship, magkaroon ng pagkabahala, anong gagawin mo? Kung siya ay nababahala ukol sa kinabukasan ninyo, anong gagawin mo? Ito ang buhay. Kailangan nating harapin ang ganitong sitwasyon. Dahil kung hindi natin alam paano ito maayusin, yung ganyang ari-arian natin ay talagang babagsak. Harapin natin ito, hindi lang bilang isang lalaki, kundi bilang isang king, isang hari at isang pastor. Paano natin magagabayan ang ating pamilya sa ganitong aspeto? Una, magdasal tayo. Mabuting panimula ito, babaguhin ito ang tema ng kapaligiran. Palitan natin ng espiritu na siyang nagdulot nito. Huwag nating pagkatiwalaan ang sarili nating utak at kaalaman. Magtiwala tayo sa Diyos. Ano kaya ang kahihanatnan natin kapag lahat tayo ay may ganitong kaugalian? At sinasanay natin ang ating sarili sa ganitong tradisyon sa loob ng 10, 20 at 30 taon. Hindi ba't ito ay isang pambihirang ari-arian na maaari nating ipasa sa ating mga anak? Sa pamamagitan ng paunti-unting deposito ng pagsasanay, nakagawa ka ng napakapambihirang malaking asset or ari-arihan para sa iyong mga anak. Hindi pwede ang ganito. Kapag ang inyong reyna, ang asawang babae ay na-stress or nababahala tungkol sa inyong kinabukasan, bibigyan mo lang siya ng mga cheque dyan sa harapan niya. Ito, siguradong hindi ito walang magagawa ito. Hindi yan ang makakabura sa kanyang pagkabahala at saka sa kanyang sakit ng loob. Ari sa panandalian pero sa pangmatagalang lunas, wala itong epekto. Ang ating kakayahan bilang pari ng ating pamilya ang talagang magbibigay lunas sa kanyang mga sakit ng loob. Ang ganyang kakayahan ang magpapaginhawa sa kanya. Maaari ang pagkabahala niya ay hindi dahil sa pera, ngunit lumalabas lang sa bibig niya dahil sa pera. Posible na dahil ito sa inyong relationship.
Gaya ng wala na kayong panahon sa isa't isa. O di naman kaya ang isa sa mga anak nilang lalaki o isang babae ay may talagang problema at kailangan nilang makipag-usap sa kanilang ama. Ngunit wala kang inilalaang panahon para doon. Wala kang panahon para sa kanila. Maring nagsasabi ang iyong asawang babae na hindi ko madala sa kanilang klase ang mga anak o kaya sabi niya wala silang pera. Maring ganyan ang lumalabas sa kanyang bibig pero sa katotohanan ito ay pinupukaw ng ibang klaseng problema. Hindi yun ang talagang gusto niyang sabihin kundi meron siyang nararamdaman na may kulang sa kanyang level ng relasyon. At merong mga nag-uumpisa pa lamang ang sabi, black belt na ako. Hindi yan mangyayari, kailangan mag-umpisa talaga sa white belt. Ganyan ang tunay na nangyayari sa paglilinang ng mga ating kakayahan. Mag-umpisa ka talaga sa white belt at kailangan mo ng pagsasanay at training. Sa prosesong ito, meron talagang pagkakamali pero mapagwawagyan ninyong lahat yan. Basta wag kang titigil magsumikap hanggang sa marating mo ang gusto mo. Ganun din sa mga babae, sa pamilya, hindi kayo mag-uumpisa sa black belt, mag-uumpisa rin kayo sa white belt. Kasama ang inyong mga asawa. Ito ay isang proseso na kalakip ang inyong magkasabay na pagsusumikap. Hindi ibig sabihin nito na ito ang magliligtas sa inyo. Ngunit ito ay makapagbibigay ng napakagandang kapaligiran para sa inyong lahi. At maaari ang ganitong kapaligiran ang magbibigay ng lakas sa kanila upang dumulog kay Kristo. At ialay nila ang kanilang buhay para sa Diyos. May malaking tungkulin ang kapaligiran. Gaya halimbawa ng isang batang naghiwalay ang mga magulang. Gihiwalay na yon ang magbibigay ng kapaligiran sa bata na tulad ng isang giyera. Karamihan sa mga batang yun ay may post-traumatic stress dahil sinisira sila ng kanilang kapaligiran. Mayroong isang pag-aaral tungkol sa utak. Sa pag-aaral na ito, mula sa 10 hanggang 12 taon, yan ang pinakamabilis na nag-organize or bumubuo ang mga bata ng kanilang pag-iisip, ng kanilang pag-uugali, kung ito ba ay positive or negative, sa pamamagitan ng pakikisalimuha sa kanilang kapaligiran. Dapat nating alamin ang ganitong mga kaalaman. Tulad halimbawa, kung kukuha ka ng mga dahon ng tsaa doon sa bukid, dapat alamin mo muna yung tanim na yun. Alamin mo kung anong klaseng tanim siya bago ka mamitas ng mga dahon niya. Dapat kong alamin ang lahat-lahat tungkol sa tanim na yan o baka yan pa ang ikamatay ko. Kaya nga, ito ay nakakatuwa. Sadyang nakakaloko dito. Ang paggawa ng kingdom ay hindi lang yun magkaroon ka ng constitution o kaya something na nandoon sa kinabukasan. Kundi, ang paggawa ng kingdom ay nandito sa atin, nandito mismo sa ating pamilya. Ang sabi sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay nandito sa ating kaibuturan. Hindi lang yan dahil nandito ang banal na espiritu. Paano kung ang mag-asawa ay may dalang grace energy? Anong klaseng mga bata, mga anak ang aarugain ng ganitong klaseng kapaligiran? Yan ay nakamamanghang kapaligiran. Sa kabilang panig naman, anong mangyayari sa mga batang nakakita lang ng masasama sa kanilang mga magulang na palaging nag-aaway, nagsusumpaan sa isa't isa? Anong klase ang ipinipinta nila sa isip ng kanilang mga anak? Meron talagang epekto kung anong mga ginagawa natin, kung saan tayo namumuhunan. Huwag kayong maging nakakatakot ng mga tao. Hindi lang yan ang ituturo natin, kundi ituro natin na sila ay mamumuhunan para sa kanilang kinabukasan. Nais nating mapunta sa kategorya ng namumuhunan at hindi lamang mga trabahador. Nais natin na mamuhunan sa mga ari-arian na napaka-importante para sa ating buhay na binigay ng Diyos tulad ng pag-aasawa at mga anak. Tulad ng 4 na uri ng pagmamahal o yung kaharian ng puso. Paghandaan na natin yan ngayon, hindi pagkatapos ng 20 taon. Pagkatapos na matutunan natin ang masasamang ugali.
Ngayon na natin iangat ang ating level. And when we do that, look, At it pag gawin protects the natin yan, lineage, mapoprotektahan because the natin lineage ang in the saling church lahi has at the ang responsibility mga susunod na to follow henerasyon God, ay the whole thing. susunod din sa Diyos And at they're saka gonna be watching ipapasa din how nila sa we kanilang have susunod na been henerasyon. stewards of At God's kanilang promise mapapanood and at blessing. maririnig ang mga istorya They're gonna be natin watching. tungkol sa ating pagdaguyod sa mga And that's salita a good ng thing. Diyos. That's a healthy pressure. Ito ay maganda, Remember those ito ay competition isang games, that's a malusog na healthy pressure panggigipit that at makes us pwersa into real upang men, maging real women. tayo'y maging tunay Makes us na do babae reality at checks on lalaki. ourselves. Dahil diyan Makes us matututo apologize tayong when humingi we're ng wrong. tawad Makes kapag may us mali tayo wanna upgrade, at gusto be better nating priests, better tumaas ang evangelists, ating better level. king, better queen. At maging mabuting tao upang Those are makapagturo good ng pressures. salita ng We Diyos at maging absorb it mabuting properly. We have a hari at brave reyna. outlook Magandang towards pressure ito the future. dahil magkakaroon tayo ng lakas we have ng a- loob upang harapin ang kinabukasan. Outlook toward the future. Ngunit kapag We'll be mayroon scared. kang takot Like, para oh, sa kanibukasan, What? magtatanong ka ng Like, ganito, ay, they're not just hindi pala automatically gonna be automatikong like magiging perfect the next perfecto ang mga susunod na henerasyon. that doesn't Kailangan make sense. nating ipasa ang mga halagang bagay sa susunod na henerasyon, yung mga training, mga ganyan. Sound out loud. That Natutunan ko sa buhay na lineage is ang the vertical lahi transmission. ay naipapasa sa Godly values, vertical godly kingdom. form. Diyan nagsisimula ang We are the godly holders values of at it. ang We are kingdom the of God. stewards At ang of mga it. yan ay nakaimbak dito sa atin. Amen. And At that's ito'y why it's lubhang exciting, nakakatuwa because we dahil have meron tayong hand in this, we have a foot in paa this. at kamay dito. Kasama tayo dito. We're Hindi not tayo just watching nanonood a ng play, isang it's drama just lamang, important. kundi We are tayo participants, mismo ang we're gumaganap active nito. by free At will and by our own ginagawa natin 5% ito sa responsibility. pamamagitan ng ating freedom to choose at gawa natin ang ating responsibilidad way, ng in real 5%. life. At ginagawa I'm not just natin ito talking sa in the tunay na metaphysical, buhay. sort of theological, Hindi no, ako no, nagsasalita dito ng mga katang-isip lamang, kundi ito ay totoong sa buhay, tunay na buhay. Minimithi natin na ating mapatunayan ang kaalaga ng konstitusyon ng kalayaan at ng responsibilidad sa harap ng ating mga anak. Yung forma ng ating pamilya. Saan tayo namumuhunan ngayon? Ito ay napakahalagang What are we katanungan. investing in today? Very, very important question, isn't it? So we always Sa get- we Korean always service, getting at it like this mas because- malala pa in the doon Korean ang service, we really ating get at this sinasabi. like, so let's get it for our young Nasaan kings ba yung here. mga everybody. kabataan These young natin kings, dito? Guess what? They got Sa a totoo lang, challenge. meron akong On their hamon sa anniversary kanila. of their wedding, Sa anibersaryo ng kanilang pag-iising the young king dibdib. is gonna take their Sa araw na yon, kailangan nilang dalhin ang kanilang to the reyna best doon restaurant sa Nashville, in doon sa Nashville. pinakamahal That's na a restaurant challenge. sa Nashville. Yan ang No, hamon Knoxville ko is sa kanila. Nashville. We Ito have ang one in hamon Nashville. para sa kanila ngayon, yung mga kabataang hari. This is what the young Doon ay kings are challenged. $185 sa isang tao. $185 O, huwag kayong a person. tatawa ngayon. Kapag ang Don't laugh isip now. mo ay pangmaralita, If you have a sasabihin mo, poverty ay mindset, napaka You're gonna be mahal saying, "Oh, naman it's so yan. expensive." No. Huwag mong sabihin yan. Dapat may pananalig ka sa Can't be sarili saying, mong kakayahan. Oh, that's so expensive. Well, why is you understand? There we go. See, we were talking about this. Sa ngayon, ano ba ang ginagawa ng isang And it's what? kabataang lalaki? It's Hindi what natin are- tuturuan what ang is the mga young kabataang people? yan ng peking tiwala we're sa not trying to sarili. fake confidence. You're not trying to fake your confidence. But we're saying, what is it Pag-iisipin that lang you natin put sila your money kung in? saan dapat nila gugulin ang kanilang pera. You're going to put money into the next Gugugulin mo car? ba ang iyong or the pera next para sa susunod na sports car, sasakyan or na the gusto mong next- bilhin what or are you- sports car? These kind of things. Or are you going to put Saan mo that work? 'Cause gugugulin money yung just simply trabaho means mo? work. Ang It means pera work. ay kaparehas din sa trabaho. You're gonna So, put it ibig into sabihin, saan mo gagamitin yung giving pinagtrabahuan mo? something special. Dapat mong gugulin And it's not ang like you iyong do this, you buhay become para perfect. sa No. isang espesyal. But many of Pero our wag mong isipin na younger folks magiging perfecto have ka na broken pag ginagawa households mo and ito. they admit May mga testimony kabataan or, dito for na example, napagsabihan na mamuhay they had to tulad live ng like isang monks. monghe dahil ang They were taught monghe, that living ang buhay like ng a monghe monk's ay mas banal. were holy. Hindi man lang sumagi sa kanilang isipan na kapag sila ay They don't imagine that nakapag-asawa when na, they're young magbibigay married sila couple, ng they can give ganitong a gift to regalo their sa kanilang asawa. That's Ang bad, isip nila that's sa sick, ganito ay makamundo. right? And that she shouldn't Dapat want ang those babae things. She should ay hindi only wanna be magkaroon like ng Amish ganyang and pagnanasa. plow fields and Dapat siya maging have katulad ng babies Amish all day, na ang gusto every ay day, every year. magbukid at magkaroon ng mga anak we know every that's not year. we know Ngunit alam natin na ito ay hindi So totoo. one of the things that young people are doing, Ano ang tinuturo natin sa mga kabataan na magkaroon sila ng malakas na tiwala sa kanilang sariling kakayahan. the reason Kaya why ang we're doing this more of hinahamon a natin challenge to dito the ay ang men mga lalaki than kaysa the sa wife, mga right? babae.
Malaking halaga ba ang $185? Mas marami pa kayong ginugugol para sa mga batteries ninyo sa isang buong taon kaysa sa $185. Gumugugol kayo ng mas maraming pera para sa mga kasangkapan ninyo sa bahay. O kaya gamitin ninyo yon para sa isang napaka-espesyal na araw, tulad ng anibersaryo ng inyong pag-iisang dibdib. Ipagdiwang ninyo ang inyong pagiging hari, ang inyong pagiging maharlika. Bigyan mo ang iyong reyna ng isang natatanging regalo. Bibigyan ko kayo ng isang ehemplo. Noong bata pa kami, bagong hirang pa lang ako bilang tagapagmana, dinala niya kaming mag-asawa sa isang napakamahal na French restaurant. Ang kuya ko ang nagbayad noon at hindi ko pa nga alam paano ang lasa ng French food. Yun ay ang pinakamahal na French restaurant sa New York City. Sa palagay ko, ang bayad sa isang tao doon ay hundreds of dollars per person. Talagang mahal. Ngayon, ang punto ko ay, bumalik ba kaya ako doon sa restaurant na yun at dinala ko ang aking reyna para kumain ulit sa restaurant na yun? Hindi kailanman kami nakabalik doon. Pero hindi niya makalimutan yung isang beses na pagpunta niya doon. Nakita niya doon kung ano ang mga inahandog ng mga top-level restaurant sa buong mundo. Pero parang inilabas mo lang kaagad yun dahil pagkatapos ng 6 hours, nagugutom ka na naman. Ang naibigay ng karanasang yun, ang sabi niya ay na-demythologize siya. Naisip niya, nararamdaman niya na, ganito ang aking buhay. Pero siguro kung magkaroon ako ng ganun, magiging mas better ang buhay ko. Pag kumakain ako sa masarap na restaurant, mas maganda siguro ang kung napupunta ako sa mga beach, naglalakad-lakad ako doon, mas mabuti siguro ang buhay ko. Laking pasasalamat talaga sa aking kuya dahil dinala niya kami doon dahil na-demythologize siya. Natanto niya na hindi naman mabuti yung ikabit niya ang kanyang sarili sa mga ganung bagay. Walang kabuluhan yun. Siyempre yung lasa ay talagang masarap. Pero sa susunod na araw, gusto pa rin niyang kumain ng kimchi at kanin. The next morning, she still want to eat kimchi and rice. So she could have had Hardee's or McDonald's. Bilang isang dayuhan at isang batang babae na demythologize siya. Pero ang karanasang yan ay napakahalaga dahil may mga pressure sa kanyang mga kaibigan. Doon sa Instagram, nagpo-post sila ng mga bakasyon nila, mga restaurant, pinagkakainan nila at parang nakakaselos. Samantalang ikaw ay nasa isang bukid, inaaruga ang isang maliit na sanggol at sasabihin mo, hindi ko nabubuhay sa buhay ko. Ngayon, ikaw naghahambing na, tama? Ngayon, tinutulungan natin ang mga kabataang lalaki sa ganitong hamon. Nadalhin nila ang kanilang asawa at mag-google ng $185. At sabihin sa kanilang asawa na mas marami pa akong ginugol sa mga walang kabuluhang bagay. So ngayon, gagamitin ko ito para sa iyo. Para sa ating anibersaryo. Kaysa naman ibili ko ito ng bookshelf at tatatapon ko rin lang. Maring hindi niyo maisip na ito ay masama dahil ang asawa niyo ay isang godly woman. At hindi hihiling ng ganun ang inyong asawa sa inyo, maniwala kayo sa akin. Alam ko, ang iba sa inyo ay nag-iisip na, sabihin na lang niya sana yung gusto niya sa akin para maintindihan ko anong gusto niya. Pero sa mundo ng mga babae, dapat nating intindihin na hindi ganyan ang mundo nila. Dahil kung humihiling siya ng kanyang mga pangangailangan, tutuligsain siya ng mga kaibigan niya. Gagawin siyang tila demonyo at sasabihin hindi siya makadiyos, siya ay makasarili at sakim na inuutos-utusan lamang kanyang asawa. Intindihin niyo na ganyan ang kanyang mundo. Kaya hindi siya hihiling ng ganoon sa inyo. Pero hindi sasama ang loob ng Diyos kapag gumugol ka ng pera para sa inyong anibersaryo. Alalahanin natin na ang Diyos din mismo ang nagbigay ng ating pag-aasawa. Nung nasa kabataan pa, ang atang reyna noong 20s, at sa kabuuan ng aming 30s at ngayon nasa 40s na kami, hindi kami bumalik doon sa French restaurant na yan. Puro bumalik ang kuya ko isang beses o 2 beses pa. Okay, nakita namin ang isa sa pinakamagandang restaurant sa New York City. Totoong maganda siya at masarap din ang mga pagkain. Pero pagkatapos yun, anong natira? Parang wala din.
It wasn't, you know what I Ang mean? It was nangyari just- ay it was just that. It's demythologized. demythologized. Doon ay nakita mo, You see, nalaman mo, natikman mo kung ano ang The allure of nakakabihani. it, you know, At you taste, natanto you mo see it. na hindi ito ganoon It's not kalaki. Sa ngayon, ang lipunan nagsasabi ng ganito sa mga kabataang maagang nag-asawa. O bakit ka nag-asawa ng maaga? Bakit ka parang naging Amish person na naging tagapag-alaga ng mga baby? What's wrong with you people? Bakit anong nangyari sa inyo? You Kayong girls mga are- babae, you girls dapat should be getting nagtatrabaho jobs, and kayo, you girls naghanap should kayo ng be pera. getting money, and you girls should be Kayong picking mga up the babae, boys and dapat all the banatan things. niyo yung You should mga be lalaki. like, O maging CEO lady kayo. This is what the world is telling Ito ang you. sinasabi ng mundo sa inyo. Ngunit alam nyo kung anong nasa kaibuturan ng inyong puso, di ba? Ang gusto ninyo ay ang relationship. Sa ginagawa nyo, So you're namumuhunan investing kayo in your sa relationship para sa Your future in your kinabukasan ng marriage, inyong your future buhay in your mag-asawa. kids. You're developing Para sa maturity. kinabukasan ng inyong You're mga developing anak, nililinan nyo ang inyong You're sarili developing at nililinan nyo ang delicacy. inyong kakayahan upang So you magpayo can talk with your kids, at guide them, makausap and ng mabuti ang inyong mga anak para maigabay nyo sila don't worry, habang sila ay crying babies is lumalaki. normal. Ang pag-iyak ng mga sanggol ay normal. Nothing strange about that. Pero hamon din yan para sa ating mga batang hari. But for example, that's a great challenge for our young kings here. Habang Because- nagsasanay ang mga kabataang hari natin, naisip nila, wala akong masyadong pera. Pero marami siyang gusto, hindi ko maibigay lahat ng gusto niya. Kung ganun, maaari mong hampasin ang sarili mo at higpitan mo ang iyong sarili. Okay ba? Amen? Intindihin niyo na ang basbas ng pagpapala ay galing sa Diyos. Hindi yan galing sa iyong boss at hindi rin galing sa mga tao, kundi galing sa Diyos. So it's all Amen? about making those blessings. Ang lahat ng ito ay tungkol sa kung paano magkakaroon ng mabuting prutas ang mga biyayang ibinigay ng Diyos sa atin. Sa halip na gamitin mo ang iyong $300 para sa mga Under Armour o yung belt o sinturon na hindi mo naman gagamitin, gamitin mo na lang yan para sa isang napakalaking importanteng anniversary nyo ngayong taong ito. Kung dyan mo na lang kaya gugulin yun, ito ay mas mura kaysa sa magpunta kayo magbakasyon. Kung kayo magbakasyon, magbabayad kayo ng hotel, ng mga tickets, magkagugugol ka ng mga $2,000. Ano kaya kung dalhin mo siya doon sa pinakamalaki at pinakamasarap na mahal na restaurant dito sa Nashville at ipagdiwang ang inyong buhay bilang mag-asawa sa inyong napaka-importanting anibersaryo na kapwa ninyo di makikalimutan maski makaraan pa ang 20 taon. Tapos sasabihin ninyo sa isa't isa, naalala mo ba nung pumunta tayo dun sa restaurant at ipinagdiwang natin ang unang anibersaryo ng ating kasal? Pero yung mga Under Armour, yung mga belt, yung mga battery, sabihin hindi maalala yun. Ngunit maaalala mo na dinala mo ang iyong reyna doon sa pinakamahal na restaurant sa Nashville. At hindi mo inisip na wala kang resources o wala kang pera. Hindi mo man siya nadala doon sa Jamaica, Haiti, Bahamas, pero nadala mo siya sa pinakamahal na restaurant sa Nashville. Masaya kayong ipinagdiriwang ang inyong anibersaryo at nagpupuri sa Diyos at nagsasabi ng thank you sa isa't isa. Karanasang yan ay bukod tangi compared sa iyong mga computer game o mga iPad o mga batteries. Yan ay tunay na nakalilibang na alaala at iisipin nyo ang susunod pang 20 years ng buhay nyo. Di ko naman sinasabi na gawin nyo ito linggo-linggo. Magiging nakakatakot kung ganyan. Wala namang hiling ang iyong asawa tungkol dito. Alam niya ang inyong sitwasyon. Napakabuti ang magdiwang ng inang kasal. Ito ay tulad ng invest sa stock market o sa mga companies. Ito ay tungkol sa pag-invest sa inyong buhay mag-asawa. Ito ay napakahalaga, di ba? Makakagawa kayo ng napakabuting kapaligiran para sa inyong mga anak. Ipinagdiriwang ba ng mga magulang kanilang kasal, ang kanilang buhay mag-asawa, o pinagtitiisan lang nila? Amen. Anong gusto mong gawin sa Which one buhay you mo? wanna be doing? Gusto You mo wanna be bang celebrating with magdiwang God? kasama You wanna ang be Diyos o enduring? magtiis kasama ang Diyos? Okay. Siyempre, lalakbay natin ang buhay Even natin na though may mga we ups go and through downs, may mga trials and paghihirap, may tribulations, mga even though we go sakit, through may mga hardship and pain trials, sometimes, may mga and pagsubok at doesn't mga mean sakripisyo. it's not Pero hindi ibig sabihin na hindi nakaaliw-aliw ang buhay all about the natin. mindset. Lahat ng ito ay depende And sa as ating you pananaw o train sa in ating these pag-iisip. asset classes, you Kapag will magsanay get better. kayo
sa mga ganong klaseng ari-arian or asset, unti-unti kayong malilinang. At unti-unti niyong matatanto na yung mga asset o mga kaari-ariang yan ay talagang napakahalaga pala. 100 garantiya yan kapag kayo ay magsanay. Makakatulong ito sa inyo at pati na rin sa inyong anak at mabibigyan niyo ang inyong anak na mas mataas na level ng kaligtasan. Kaya pinagdiriwang natin ang mga bagong kasal at ang mga anak nila at pinag-pray natin, pinagdarasal natin ang kanilang matatag na relasyon sa bilang mag-asawa. Naway makatatag sila ng masigla at nakakaaliw na pamilya na ang mga bata ay masayang makipaglaro sa kanilang mama at sa kanilang papa. Masigla silang nagsasanay sa kanilang ama at masigla rin silang natututo sa kanilang mother. Walang sino man sa inyo ang nais tumira sa isang madilim, malungkot, malamig na place na isang kapaligiran na gawa ng inyong mga magulang. Walang may gusto sa ganitong kapaligiran na gawa ng relasyon ng kanilang mga magulang. Kung ganito ang kapaligiran ng inyong pamilya sa ngayon, yung susunod na henerasyon dapat palitan itong ganito. Maaring hindi natutunan ng inyong mga magulang ang mga ganitong kasanayan. Ngayon, wag nyo nang uulitin yung the same, yung kaparehas na pagkakamali. Kung ganito ang sitwasyon mo, kailangan palitan ang direksyon para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Gawin nyo itong masaya, nakakaaliw din ang iyong pamilya sa mas mataas na pamantayan. Kaya kung magkaroon sila ng mga pagsubok at mga paghihirap, dahil meron kayong na pag-aralan at may sanay na kayo doon sa mga ganun para payuhan sila, pwede nyo silang payuhan kapag mayroon silang ganung problema. Kung magkaganon, magiging mas matibay ang relasyon sa inyong mga anak at magiging masaya sila at kayo din masaya dahil nandyan kayo sa isa't isa. At dahil magkasama niyong pinupuri ang Diyos, masaya din ang Diyos sa inyong pamilya. Di nyo madadala sa inyong libingan ang inyong mga car, ang mga sasakyan, pera. Subalit ang mga investment nyo sa relasyon nyo sa loob ng pamilya ay madadala nyo hanggang sa susunod na buhay. Purihin natin ang mga kabataan nating bagong kasal dahil nag-invest sila sa ganitong trabaho. Hindi sila mga perpekto, but lahat sila ay nagpupuri sa Diyos. Inagawa nila ang pagsasanay nito bilang pamumuhunan para sa susunod na henerasyon. Huwag niyong ituring itong mabigat na pasanin. Ang sabi ni Kristo, ang kanyang pasanin ay hindi mabigat at ang kanyang yoke or paod ay hindi rin mabigat, magaan lang. Kaya wala talaga tayong mabigat na pasanin dahil nailatag na ni Kristo ang ating daanan. Gagampanan na lang natin ang ating maliit na porsyon na 5% na sa kalaunan ay para din sa iyo. Yan ang tunay na mithiin ng iyong puso, di ba? Para sa mga relasyon mo sa kinabukasan. At sa kalaunan, ito ay magiging biyaya para sa mga taong meron kang relasyon at para sa masusunod na henerasyon at para rin sa buong mundo. Biyaya ka rin para sa mga taong tumitingin sa iyo. Ang kahulugan ng Chunilguk ay 2 taong naging isa. Kaya nga meron tayong mga training o pagsasanay ngayon. Mayroon din mga hamon para sa mga kabataong bagang kasal at kahanga-hanga ang kanilang mga ginagawa ngayon. Kapuri-puri kayo dahil pinagdiriwang nyo ang inyong pag-iisang dibdib habang kayo ay bata pa. At hindi matuto ng masasamang pag-uugali. Gaya ng ganito, naku malapit ng aming anibersaryo, naku malaking problema ito para sa akin. No, wag niyong gagawin ito. Ipagdiwang niyo ang anibersaryo ng inyong pag-iisang dibdib. Palitan niyo ang ugali na ganito ng nakalipas na panahon. Tingnan niyo yan at baguhin ito. Yan ang ginagawa ng mga hari. Binabago ng hari ang buong bansa. At yan ang ginagawa ng ating mga kabataang hari. Nagbaba na sila ng mga buto, nagtatrabaho, pinagpapawisan habang nagsasanay, patatagin ang kanilang reyna at purihin ang Diyos.